Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1221-28. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sumimangot si Alvin at pinutol si Bart. Alam kong bastard ang pangalan mo, hindi mo na kailangang ipaalala sa akin. Naiinis siya sa akin. Nang mapansin ni Bart ang kanyang tuloy-tuloy na mga pagkakamali sa salita, hindi niya ipinagpatuloy ang pag-iisip tungkol dito dahil alam niya magpapulala ito ng mga bagay. Binago ni Bart ang paksa. Anak, hindi verbal gratitude ang gusto ko. I want you to use your action to thank me. Take action, understand. Kumilos ka. Anong klaseng kilos ang gusto mong gawin ko bilang isang paraan ng pasasalamat? Tanong ni Alvin. Maliit na bagay lang. Tulungan mo lang akong makahanap ng katawan ng lineal descendant mula sa Dragon Clan, casual na sabi ni Bart na parang naglalakad sa parke ang paghahanap sa katawan ng lineal descendant mula sa Dragon Clan. Ang lineal descendant ng Dragon Clan. Ano iyon? Nagdududang tanong ni Alvin. Malalaman mo sa hinaharap. Ay pangako mo muna sa akin, sabi ni Bart. Parang may iniisip siya. Gayunpaman, hindi iyon napansin ni Alvin at sumang-ayon kaagad. Sige, tutulungan kitang mahanap ang katawan ng isang lineal descendant mula sa Dragon Clan sa hinaharap. Aalis ka sa katawan ko sa oras na iyon. Oo naman. Sa tingin mo ba gusto kong tumira sa katawan mo? Sabi ni Bart na naiirita. Kung hindi dahil sa wala siyang ibang pagpipilian, hindi siya kusang mananatili sa katawan ng brat na ito. Sigh. Hindi ko na matindaan kung sino ako ngayon, hindi ko rin maalala ang mga taong kilala ko bukod sa iyo. Napabuntong hininga si Alvin. So, saan ako pupunta ngayon? Bata, may lungsod sa silangan. Iminumungkahi kung tumingin ka doon, baka may makita kang kilala mo, sabi ni Bart. Natural, ito ay ganap na walang kaparerekon. Sinabi lang niya iyon para aliwin si Alvin. Sige. Pupunta ako dyan. Sumagot si Alvin at tumango. Tumalon siya bilang paghahanda sa paglipad. Sa kasamaang palad, hindi niya nagawang lumipad. Bata, huwag mong kalimutan na naibalik mo lang ang iyong dantian. Ang iyong cultivation base ay hindi pa nakakabawi sa innate stage, paalala ni Bart sa kanya. Tanging ang mga martial artists sa innate stage lang ang nakakalipad. Ito ay isang mahigpit na batas ng Dao Martial Saint Land, at ito rin ay isang mahigpit na batas ng 3 dakilang mortal continents kabilang ang Cloud Continent. Sa Cloud Continent, ang pinakamababang yugto ng innate stage ay tinawag na Void Priang Stage. Papatayin ko ang taong pumutol sa dantian ko kapag naalala ko kung sino siya. Nagalit si Alvin. Hindi na siya makakalipad, nakatakbo na lang siya. Sa kabutihang palad, ang lungsod ay hindi malayo sa bulubundukin. Sa lakas ng kanyang mga binti, isang maliit na itim na tuldok ang lumitaw sa kanyang harapan pagkaraan ng ilang sandali. Ang maliit na tuldok ay patuloy na lumalaki bago ito tuluyang naging isang malaki at kahangahangang lungsod. Ang lungsod ay parang isang nakayukong napakalaking hayop. Mukha itong mapangapi kapag may nakatingin dito sa malayo. May ilang martial artist na pumapasok at lumalabas sa lungsod paminsan-minsan. Ang pagdating ni Alvin ay hindi nakakuha ng atensyon ng martial artist. Bagamat iba siya sa ibang lumilipad mula noong siya ay naglalakad, hindi siya nakatawag ng pansin. Pagkatapos ng lahat, anumang bagay ay maaaring mangyari, at mayroong maraming uri ng mga tao sa Cloud Continent. Alvin. Nang pumasok si Alvin sa lungsod, isang nagulat na boses ang tumunog mula sa kanyang likuran. Papalapit ng papalapit ang boses sa kanya. Gayunpaman, hindi nag-abala si Alvin sa may-ari ng boses na iyon. Hindi yun sinasadya dahil hindi niya alam na ang kanyang pangalan ay Alvin. Maya-maya, 2 silhouette ang dumating bago si Alvin halos magkasabay at pinigilan siya. Ang 2 silhouette ay pag-aari ng 2 binata na nakasuot ng pula at asul ayon sa pagkakasunod. Ang nakapulang binata ay tumingin kay Alvin habang sinasabi niya, Alvin. Tinatawag mo ako. Nagulat si Alvin nang makita niya ang biglaang pagsulpot ng 2 magkaparehong binata. Natigilan siya nang marinig niya ang binata na nakapula ang damit na tinatawag siyang Alvin habang nakatingin ito sa kanya. Kilala ba siya ng binata na nakasuot ng pula? Si Bart?
Upang maging mas tumpak, ang kanyang kaluluwa, na nasa katawan ni Alvin ay hindi napigilan ang pag-ungol sa kanyang sarili, paano magkakaroon ng ganoong pagkakataon. Alvin, huwag. Huwag mong sabihing hindi mo kami nakikilala. Natigilan ang binata na nakasuot ng pula. Kilala ko kayong dalawa. Mukhang nalilito si Alvin. Mahina niyang sinabi, hindi ko kayo maalala pareho. At tinawag mo ba akong Alvin? Alvin ba ang pangalan ko? Ikaw. Nakalimutan mo pa ang sarili mong pangalan. Laking gulat ng binata na nakasuot ng pula. Sa kabilang banda, ang nakaasul na binata sa tabi niya na tahimik lang ay nagpakita ng gulat na ekspresyon sa kanyang orihinal na walang emosyon na mukha. Oo. Tumango si Alvin bago muling umiling. Sinabi niya, nawala ang bahagi ng aking memorya. Kaya ang pangalan ko ay Alvin. Siyempre. Ikaw si Alvin. Ang nag-iisang Alvin, sabi ng binata na nakapula habang tumatango. Wala akong maalala sa inyong dalawa. Kilala ko ba kayong dalawa bago ako mawala ng alaala? Curious na tanong ni Alvin habang nakatingin sa dalawang binata na magkamukha. Paano mo kami maaalala kung hindi mo man lang maalala ang sarili mong pangalan, sabi ng binata na may pilit ng ngiti sa mukha. Umiling siya. Ngunit tiyak na kilala mo kami bago ka mawala ng alaala. Renz ang pangalan ko, at siya si Chad. Kambal kaming magkapatid. Kung hindi mo kami naaalala mo ba ang 5 elementong sekta? Ang 5 elementong sekta sa hilagang disyerto ng Silangang Sona. Nagpakilala ang binata na nakasuot ng pula ang kanyang sarili at ang katabi niyang binata na nakasuot ng asul bago niya idinagdag, nagkita kami sa 5-element sect. Ang aming master ay ang sect leader ng 5-element sect. Renz. Chad. Hindi ko maalala, sabi ni Alvin na nakakunot ang noo. Umiling siya. Alvin, ano ba talaga? Nang tatanungin na sana ni Renz si Alvin kung paano siya nawala ng alaala, isang nakakabasag na sigaw ang sumabad sa kanya. Chad. Renz. Nagmula sa likuran ni Alvin ang nakakabasag na sigaw, na ikinagulat niya. May tumatawag sa inyong dalawa. Tumingin si Alvin sa magkapatid na Niger. Alvin, kung susundan tayo ng taong iyon at tanungin ka tungkol sa amin. Sabihin mo sa kanya na hindi mo kami kilala. Napansin ni Alvin ang pagbabago sa ekspresyon ni Renz. Umalis si Renz pagkatapos ipaalam kay Alvin at lumipad patungo sa lungsod sa unahan kasama si Chad na parang iniiwasan nila ang Diyos ng salot. Naalala lang ni Renz na sila ni Chad ay hinahabol ng isang matandang lalaki sa ngayon. Nakalimutan na nila ang tungkol dito nang makita nila si Alvin. Sa sandaling ito, isang parang multo na silhouette ang lumitaw sa harap ni Alvin. Isa itong matanda na nakasuot ng itim na damit. Ang itim na roba ay tuluyang nakatago sa kanya, maging ang kanyang mukha ay hindi makita. Naglabas siya ng nakakatakot na vibe. Bagamat hindi talaga nakikita ni Alvin ang hitsura ng matanda, nakikita niya ang mga mata ng matanda na mabangis na kumikinang. Tinitigan ng matanda si Alvin bago niya hinabol si Chad at Renz sa lungsod. May mga alon ng nakakatakot na aura sa kanyang katawan. Hindi pa nakakabawi si Alvin sa sandaling ito. Anak, hindi madaling makabangga ang isang taong kilala mo. Gusto mo bang makita silang dalawa na mamatay? Dumating ang boses ni Bart sa mga sandaling ito, na naging dahilan upang bumalik si Alvin sa realidad. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Alvin, at nagmamadali siyang pumunta sa lungsod sa unahan. Naabutan niya sa di kalayuan ang matandang nakasuot ng itim na damit. Divine Dragon Form. Whoosh! Isang 5 kulay na enerhiya ang nakapalibot kay Alvin habang siya ay sumugod palabas na tila may isang hindi nakikitang espada na nagbubukas ng landas para sa kanya. Para siyang nag-transform sa 5 kulay na Divine Dragon. Bagamat nawalan siya ng memorya, nagagawa niya ang mga kasanayang militar sa paggalaw na hindi niya namamalayan. Sa pagkakataong ito, palapit siya ng palapit sa matandang nakaitim na damit. Sa hilagang bahagi ng malawak na lungsod ay isang tigang na lupain. Nasira ang lahat at matagal nang iniwan. Usually, walang pumupunta dito. Gayunpaman, 2 kabataang lalaki ang nahaharap sa kanilang buhay o kamatayan dito ngayon. Chad. Renz. Siguradong mamamatay kayong 2 ngayon. Ang matandang nakasuot ng itim na damit ay gumalaw na parang hangin na parang naging multo. Naabutan niya si Chad at Renz sa isang kisap mata.
Lalong kulang ang bilis ng magkapatid na Niger kumpara sa matandang nakaitim na damit. She asterisk T. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Renz nang mapansin niya ang tunog ng sipol ng hangin sa likuran nila na palapit ng palapit. Maging si Chad na laging walang emosyon ay may nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha. Whoosh! Sa isang iglap lang, nakaharang ang matandang nakasuot ng itim na damit sa daan ng magkapatid na Niger. Pumikit siya sa hangin at tumingin sa kanilang dalawa habang may panghahamak na sinabi, "Sa tingin mo ba ay makakatakas ka sa akin?" Nag-iba ang ekspresyon ng magkapatid na Niger nang makita nila ang matandang nakasuot ng itim na lalaki sa harapan nila. Kasabay nito, baka sa mga mukha nila ang kawalan ng pag-asa. Ilang araw na silang tumatakbo, hindi ba talaga sila makakatakas ngayon? Whoosh! Sa sandaling nagbitiw ang magkapatid na Niger sa kanilang sarili upang harapin ang kamatayan, isang malahangin na silweta ang kumislap at lumitaw sa harap ng magkapatid na Niger. Kalmadong nakatayo ang silhouette na nakaharap sa matandang lalaking nakasuot ng itim, mata sa mata. Alvin. Natigilan ang magkapatid na Niger nang makita ang biglang pagsulpot ng binata na nakasuot ng lila. Hindi nila inaasahan na susundan sila ni Alvin. Kailangan niyang malaman na baka madala siya sa panganib na kinaroroonan nila. Kapaki-pakinabang sila sa akin, ikaw. Umalis ka rito, sabi ni Alvin. Ang tono ng boses niya ay kalmado at walang pagtatalo. Brat, iniligtas ko ang buhay mo kanina. Dahil napaka-ungrateful mo, kukunin ko na ang walang kwentang buhay mo. Medyo nagulat ang matandang nakasuot ng itim na damit nang makita ang hitsura ni Alvin. Gayunpaman, mabilis siyang nagpasya na patayin si Alvin. Maghintay. Pinigilan ni Renz ang matandang nakasuot ng itim na damit ng handa na itong umatake. This is between us. Wala itong kinalaman sa kanya. Pumunta ka. Si Chad ay mas prangka habang siya ay lumilipad at nakatayo sa harap ni Alvin. Pinoprotektahan niya si Alvin sa likod niya at hiniling na umalis si Alvin. Ayaw ng magkapatid na kaladkarin si Alvin sa kanilang personal na bagay. Natural, ito ay dahil hindi nila alam ang kasalukuyang kakayahan ni Alvin. 12:22. Alam ng magkapatid na Niger na si Alvin ay sobrang galing sa martial daw dati. Ang katotohanan na siya ay nasa Innerland ay nagpakita na ang kanyang kakayahan ay namumukod-tangi din. Gayunpaman, dahil lamang sa kanyang kakayahan ay namumukod-tangi ay hindi nangangahulugan na kakayanin niya ang lalaking nakasuot ng itim na nakatayo sa harapan nila. Nasa 7th level Martial Monarch stage ang matandang nakasuot ng itim na damit. Bagamat pareho silang nagkaroon ng ilang magagandang engkwentro mula nang dumating sila sa Innerland, nasa 5th level Martial Monarch stage lang sila at 6th level Martial Monarch stage ayon sa pagkakabanggit. Lalong kulang ang mga ito kumpara sa matandang nakasuot ng itim na damit. Pabayaan na lang ang nakaitim na matanda, naisip pa nilang mas mahina ang lakas ni Alvin kaysa sa kanila. Sa makatuwid, ayaw nilang isangkot si Alvin sa kanilang usapin. Kayong dalawa ay walang magawa, at gayon pa man, iniisip mo pa rin siya. Nakakatuwa. Napamura ang matandang nakasuot ng itim na damit. Ang itim na roba sa kanyang katawan ay commandant habang sinisingil niya si Alvin. Nagmukha siyang itim na paniki. Brat, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang mga kahihinatnan ng pakikialam sa negosyo ng ibang tao. Napakabilis niya na kahit si Renz ay hindi makapag-react sa oras. Sa isang kisap lang ng mata, nauna na siya kay Chad na sumasangga kay Alvin. Itinaas niya ang kanyang braso at inatake si Chad. Ang pagkakaiba sa pagitan ng 7th level Martial Monarch stage at ng 6th level Martial Monarch stage ay ginawang malinaw sa mismong sandaling ito. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Chad nang siya ay inatake. Lumuwa siya ng isang bibig ng dugo. Nang muli niyang tingnan ang matandang nakasuot ng itim na damit, natuklasan niyang dumating na ang matandang nakasuot ng itim na damit bago si Alvin. Inatake niya gamit ang kanyang kamay. Ang spirit weapon glove sa kanyang kamay ay kumikinang ng maliwanag na tila siya ay may banal na tulong. Bang! 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 Umihip ang hangin ng salakayin ng matandang nakasuot ng itim si Alvin gamit ang kanyang kamay. Nagkaroon ng panginginig sa hangin bago ang mga airwave ay naging gulo ng mga bagyo, na naging dahilan upang ang lilang damit at buhok ni Alvin ay lumipad sa hangin.
Nag-iba ang ekspresyon ng magkapatid na Niger, at sabay-sabay silang sumigaw para balon si Alvin, mag-ingat. Huli na para iligtas nila siya ngayon. Mayroong 4 na sinaunang itim na mga dragon na silhouette sa itaas ng ulo ng matandang nakasuot ng itim nang umatake siya. Ang mabangis at mapangwasak na pag-atake ay bumaril kay Alvin na nakatayo sa malapit. Kahit na sa puntong ito, si Alvin ay walang anumang intensyon na umiwas. Nakatayo siya roon habang lumitaw ang mga alon ng mahinang origin energy. Bahagya itong umikot sa kanyang katawan. Hindi ito mapapansin kung hindi titingnang mabuti. Ang hindi malinaw na origin energy na sinamahan ng heaven at earth energy ay bumuo ng 2 silhouette ng sinaunang mammoth. Unang antas ng pangunahing yugto ng pagbuo. Iyon ang kasalukuyang cultivation base ni Alvin. Unang antas ng pangunahing yugto ng pagbuo. Nang makita nila ang heaven and earth phenomenon sa itaas ng ulo ni Alvin, hindi lamang ang matandang nakasuot ng itim na damit ang nagulat, ngunit ang magkapatid na Niger ay nagulat din. Paano naging posible iyon? Ang mga mukha ng magkapatid na Niger ay puno ng hindi paniniwala. Nahirapan silang paniwalaan ang nakikita sa harap ng kanilang mga mata ay totoo. Gayunpaman, ang patunay ay nasa harap nila. Wala silang choice kundi maniwala. Sa sandaling umatake ang isang martial artist gamit ang origin energy, kahit na ito ay maliit na halaga, kukunin nito ang heaven and earth energy at nabuo ang heaven and earth phenomenon na tumutugma sa kanilang cultivation base. Ngayong ang origin energy sa paligid ni Alvin ay pinakilos na ang heaven and earth energy at nakabuo ng 2 sinaunang mammoth silhouettes, inihayag nito ang kanyang kasalukuyang cultivation base. Unang antas ng pangunahing yugto ng pagbuo. Gayunpaman, mula sa kanilang naalala, imposible para kay Alvin na maging isang first-level core formation martial artist anuman ang mangyari. Bukod dito, hindi dapat nandito ang isang first-level core formation martial artist. Para ka lang langgam sa akin. Habang tumatama ang kulog at kidlat, sa wakas ay inatake ng matandang nakasuot ng itim si Alvin gamit ang lakas na sinisingil niya habang tinutokso at minamaliit siya nito. Itinuro niya ang pag-atake sa katawan ni Alvin. Bang! Isang nakakabinging pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin. Ang mga bagzo ng dumadagandong na hangin ay naging lagaslas ng mga bagyo sa isang kisap lang ng mata, dahilan para lumipad ang mga graba sa lupa sa buong lugar. Nakakatakot ang ekspresyon ng magkapatid na Niger nang marinig nila ang malakas na pagsabog. Wala silang ideya kung bakit ang cultivation base ni Alvin ay nasa first level core formation stage lamang. Hindi nila akalain na makakaligtas siya sa full force attack ng isang 7th level martial monarch stage martial artist. Gayunpaman, ang madugong eksena na inaasahan nila ay wala kahit saan. Ang tanawin sa harap ng mga mata ng magkapatid na Niger ay nagbago sa kanilang ekspresyon sa pagkamangha. Ang nakita lang nila ay isang naka-purple na nakasuot ng Alvin na nakatayo doon na may 5 kulay na light shield sa kanyang katawan. Walang nakakaalam kung kailan ito lumitaw. Ang kalasag ay naglalabas ng mabangis na aura. Samantala, ang palad ng matanda na nakasuot ng itim na damit ay nakadikit sa 5 kulay na light shield sa katawan ni Alvin. Ang manilag na enerhiyang lumabas sa kanyang palad ay tila walang katapusan. Gayunpaman, ang 5 kulay na light shield ay hindi naapektuhan sa mga lugar kung saan umatake ang maringal na enerhiya. Pa! Sa sandaling ito, nagsimulang kumalat ang mga nakakakilabot na bitek mula sa ibaba ng mga paa ng matandang lalaki na nakasuot ng itim na damit. Para silang bumubuo ng isang malaking sapot ng gagamba. Ang mga bitek ay kumalat ng 10-10 metro bago ito tuluyang huminto. Sa kabilang banda, ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Alvin ay ganap na hindi nagalaw. Kitang-kita kung sino ang nanalo sa laban na ito. Ikaw. May takot sa mga mata ng matanda na nakasuot ng itim habang sinusubukan niyang sabihin ang isang bagay. Biglang naningkit ang mga mata niyang nakakubli. Ito ay dahil nakita niya ang heaven and earth phenomenon sa itaas ng ulo ni Alvin. Bumababa ang mga silhouette ng 5 sinaunang itim na dragon habang nakatingin sila sa mundo ng may paghamak. Ang mga silhouette ng 2 sinaunang mammoth ay tila hindi gaanong mahalaga sa tabi nila. Napaungol sa sakit ang matandang nakasuot ng itim na damit. Ang sakit ay nagmula sa 5 kulay na light shield sa katawan ni Alvin na lumitaw mula sa manipis na hangin.
Tinakpan nito ang kamay ng matanda na nakasuot ng itim na damit bago pinutol ang braso nito. Tumalsik ang sariwang dugo kung saan-saan. Paano kung langgam ako? Matatapakan pa kita ng paa ko. Malamig na sabi ni Alvin habang casual na sumuntok. Ang marilag na 5 kulay na enerhiya ay nabuo ang hugis ng isang espada sa isang kisap lamang ng mata at dumapo ng husto sa ibabang tiyan ng matanda na nakasuot ng itim na damit. Bang! Isang malakas na ingay na katulad ng isang sumasabog na lobo ang umalingaw-ngaw sa hangin. Ang mga alon ng umaalingaw-ngaw na origin energy ay kumawala sa dantiyan ng matandang nakaitim na damit. Ang origin energy ay naglaho ng walang bakas pagkatapos noon. Ikaw. Pinutol mo ang dantiyan ko. Malaking pagbabago ang ekspresyon ng matandang nakasuot ng itim na damit matapos siyang salakayin ni Alvin. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot nang tumingin siya kay Alvin. Parang lalabas ang mga mata niya. Gusto niyang putulin si Alvin sa 1,000,000 piraso. Bang! Ang matandang nakasuot ng itim na damit ay pinadalang lumipad na parang palaso na umaalis sa busog. Tuluyan na siyang bumagsak ng husto sa lupa, nahihirapang bumangon. Whoosh! Isang bagzo ng hangin ang umihip, at isang lilang silweta ang lumitaw sa kanyang harapan mula sa manipis na hangin. Dumating si Alvin bago ang matandang lalaking nakasuot ng itim na bilis ng kidlat at tinapakan ang kanyang dibdib. Bumagsak muli sa lupa ang matandang nakasuot ng itim na damit. 5 sinaunang itim na dragon ang lakas. Sa wakas ay tumalikod si Renz pagkaraan ng ilang sandali. Napalunok siya habang hindi makapaniwalang nakatingin sa purple silhouette. Sa sandaling ito, talagang naramdaman niya ang lilang silhouette sa kanyang harapan ay makapangyarihan. Inihayag din ni Chad ang isang bihirang makitang gulat na ekspresyon sa kanyang karaniwang malamig na mukha. Higit pa rin sa kanila ang kakayahan nitong naka-purple na binata kahit na matapos ang lahat ng magagandang pagtatagpo nila. Mukhang mas maganda pa ang mga encounters niya. Naiwan lamang si Chad sa kaisipang iyon. Ang akala niya ay maganda ang kanyang mga sagupaan, ngunit hindi niya inaasahan na magiging mas maganda pa ang mga sagupaan ng binata na nakasuot ng lila. Ibibigay ko siya sa inyong dalawa. Tinapakan ni Alvin ang matandang nakasuot ng itim na damit habang inilalabas niya ang 5 kulay na enerhiya mula sa kanyang paa, na dinudurog ang lahat ng enerhiyang tumataas sa katawan ng matandang lalaki na nakasuot ng itim na damit. Bagamat naputol ang dantiyan ng matandang nakaitim na damit, naroon pa rin ang mga profundities na naintindihan niya. Nang marinig iyon, nagliwanag ang mga mata ni Renz, at lumipad siya papunta kay Alvin. Tumingin siya sa matandang nakasuot ng itim at malamig na sinabi, "Gory, hindi mo akalain na mangyayari ito sa iyo ngayon." Ang matandang nakasuot ng itim na damit na nakahiga sa ilalim ng paa ni Alvin ay nahihirapang huminga habang nagmamakaawa siya sa sakit. "Renz, pakiusap na bitawan mo ako. Handa akong ibigay sa iyo ang lahat ng nakuha ko mula sa lugar na iyon. Nawala ang aking cultivation base, hindi na ako banta sa iyo ngayon. Hindi ba sa akin ang mga bagay na iyon pagkatapos kitang patayin?" Napangisi si Ren sa pang-aalipusta at inatake ang matandang nakaitim na nakadamit na nawalan ng pag-asa. Ang kanyang buhay ay natapos ng ganoon lamang. Kasunod nito, kinuha ni Renz ang spatial ring at profundity fragments na pag-aari ng matandang nakaitim na damit at ibinigay ito kay Alvin. "Salamat, Alvin. Kung hindi dahil sa iyo, ako at si Chad ay namatay ngayon." Hindi tumayo si Alvin sa seremonya at inalis ang spatial ring at profundity fragments bago siya tumango. Pagkatapos ay tinanong niya, "Gaano ba kayo kakilala sa akin? Maghanap tayo ng restaurant. Pag-uusapan natin ito mamaya," mungkahi ni Renz. Tumango si Alvin. Hindi nagtagal, pumasok si Alvin at ang magkapatid na Niger sa isang restaurant at kumuha ng pribadong silid sa ikalawang palapag. Umupo sila sa isang round table sa private room. "Sa totoo lang, wala kaming masyadong alam tungkol sa iyo," sabi ni Renz pagkatapos umupo. "Nagkita kami sa 5-element sect, ikaw ay." Mitigang sinabi ni Renz kay Alvin ang lahat ng ginawa niya noong sila ay nasa 5-element sect. "Nagbell ba?" tanong ni Renz mamaya. "Hindi ko maalala." Umiling si Alvin. Hindi niya maalala kung ano ang woodpick, kung sino ang nakatatanda sa woodpick o pickmaster ng woodpick. "Iniwan namin ang 5-element sect kasama ang sect leader at pumunta sa secret treasure ng Martial Emperor mamaya.
Kumuha ka ng profundity fragment doon at ibinigay ito sa sect, patuloy na pagsasalita ni Renz. Hindi ka bumalik sa amin pagkatapos ng paglalakbay sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor, umalis ka kasama ang iyong kaibigan. Sa tingin ko bumalik ka sa iyong bayan, sabi ni Renz. Bayan. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin. Alam mo ba kung saan ang aking bayan? Walang ideya. Umiling si Renz, dahilan upang muling lumabo ang mga mata ni Alvin. Akala niya ay mababawi niya ang kanyang alaala sa kanyang bayan. Si Chad na kanina patahimik ay nagtanong, paano ka nawala ng alaala? Pambihirang pagkakataon para sa kanya na magsalita. Hindi ako masyadong sigurado. I think my soul's broken. Umiling si Alvin. Alam niyang nasira ang kanyang kaluluwa mula kay Bart, ngunit hindi niya maalala kung paano. Anak, ano ang pagmamadali? Sa bilis ng pagpapanumbalik ng iyong kaluluwa, tatagal lamang ng 1 taon bago ka tuluyang gumaling. Sa oras na iyon, malalaman mo ang lahat ng gusto mong malaman, umalangaw-ngaw ang boses ni Bart sa ulo ni Alvin sa sandaling ito. 12:23. Ay, oo. Tumingin si Renz kay Alvin na parang may naalala lang siya at nagtanong, Alvin, ano ang mali sa origin energy na ginawa mo kanina? Bakit pinakilos lang nito ang heaven and earth energy at bumuo ng 2 silhouette ng mga sinaunang mammoth? Ang aking dantian ay baldado, at ito ay naibalik lamang kamakailan. Dahil dito, ang aking kasalukuyang cultivation base ay nasa first level core formation stage lamang, matapat na sagot ni Alvin. Ang kanyang tunog ay sobrang casual na para bang may pinag-uusapan siyang hindi gaanong mahalaga. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, ang 2 magkapatid na Niger ay natigilan. Ang kanyang dantian ay baldado. At naibalik muli. Di Alvin, hindi ka nagbibiro, tama. Ibinalik mo talaga ang iyong dantian pagkatapos na ito ay baldado. Tanong ni Renz habang nakatingin kay Alvin ng may pag-aalinlangan. Hindi ka naniniwala sa akin? Tanong ni Alvin nang makita niya kung gaano kaduda si Renz. Hindi naman sa hindi ako naniniwala sa iyo. Ito ay sadyang hindi maisip, sagot ni Renz. Paano kung pilayin ko ang iyong dantian at pagkatapos ay ibalik ito para sa iyo? Tanong ni Alvin habang nakatingin sa dantian ni Renz. Naniniwala ako. Naniniwala ako. Sa sandaling marinig ni Renz ang mga salita ni Alvin, agad siyang nataranta. Agad siyang tumango na parang sisiw na tumutusok sa mga butil. Hindi na siya nang ahas na pagdudahan pa ang mga salita ni Alvin. Or at least, hindi na siya naglakas loob na ipakita sa mukha niya ang pagdududa niya. Natatakot siyang mapilayan talaga ni Alvin ang kanyang dantian. Kahit na ang dantian ng isang tao ay talagang maibabalik, ang isa ay kailangang muling linangin ang kanyang base sa paglilinang. Katulad ng kasalukuyang sitwasyon ni Alvin, nasa first level core formation stage pa lang siya. Ang iyong dantian ay baldado na, ngunit maaari mo pa ring pakilusan ang heaven at earth energy at bumuo ng mga silhouette ng 5 sinaunang itim na dragon. Ang 6 na martial monarch profundities na iyong naintindihan ay nasa 8th level o mas mataas sa karaniwan. Tanong ni Chad. Ang kanyang mga mata ay kumikinang habang nakatingin kay Alvin. Ang fused profundity Alvin cast kanina ay may 5 magkakaibang kulay kaya napagkamalan ito ni Chad na 5 magkaibang profundities. Tulad ng para sa huli, walang duda na ito ay ang sword profundity. Hindi ako sigurado. I guess so? Sagot ni Alvin, nakasimangot. I guess so. Nang marinig ito, ang 2 Niger brothers ay natahimik. Mayroon talagang isang tao na hindi alam kung ano ang mga profundities na naintindihan niya. Gayunpaman, sa sandaling maalala nila si Alvin ay hindi man lang maalala ang kanyang sariling pangalan bago niya sila nakilala, muli silang naging komportable. Pagkatapos ng lahat, si Alvin ay nawala ng bahagi ng kanyang alaala. Alvin, maraming magagandang bagay sa spatial ring na naiwan ng Gory na iyon. Maaari mong tingnan kung mayroon kang ilang oras, paalala ni Ren sa kanya. Nang marinig ito, kinuha ni Alvin ang spatial ring at nagsagawa ng blood ownership claim dito nang hindi na nagsalita pa. Matapos gawin iyon, tiningnan niya ang spatial ring at walang pakialam na tumango. Not bad. Magagamit ko ang marami sa mga medicinal materials dito. Mabuti naman.
Tumango si Renz bago siya muling natahimik. Sa lahat ng kayamanan sa loob ng spatial ring, ang lalaking ito lang ang nakapansin ng mga panggamot na materyales. Naturally, hindi alam ni Renz na maliban sa mga panggamot na materyales, hindi interesado si Alvin sa iba pang mga bagay na nakapaloob sa spatial ring. Upang maging mas tumpak, siya ay walang pagkukulang nito. Halimbawa, hindi interesado si Alvin sa napakalaking bilang ng mga high-grade origin stones, supreme-grade origin stones o grade 1 na spirit weapons at pills. Hindi nawala ang alaala ni Alvin tungkol sa mga bagay na ito. "Alvin, bakit ka pumunta dito?" tanong ni Renz. "Wala akong ideya." Pagkatapos kong mawala ang aking alaala, nasa paligid na ako ng lugar na ito nang magising ako, totoo ang sagot ni Alvin, umiling-iling. Talagang iniisip ko kung ano ang iyong pinagdaanan. Hindi lamang nawalan ka ng memorya, kundi maging ang baldado ng iyong dantian. Mapalad na ang iyong dantian ay naibalik at kalaunan ay babalik sa normal sa hinaharap, ungol ni Renz. Nang makarating siya sa dulo ng kanyang pangungusap, tila may naalala na naman siya. Ibinaling niya ang kanyang nagbabagang tingin kay Alvin. "Alvin, interesado ka bang sumali sa seleksyon ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor?" Mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor. Nang marinig ang mga salita ni Renz, sumimangot si Alvin bago niya hinalughog ang anumang alaala na naiwan niya sa kanyang utak. Di nagtagal, natuklasan niya kung ano ang ibig sabihin ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor. Naturally, ang bahaging ito ng alaala ay pagmamay-ari ng Rebirth Martial Emperor. Sa alaala ng Rebirth Martial Emperor, ang kanyang mga direktang disipulo, at tagasunod ay naitala ng detalyado. Pagkatapos ng lahat, ang Rebirth Martial Emperor ay kumuha ng maraming direktang disipulo, at tagasunod sa panahon ng kanyang muling pagkakatawang tao. Mukhang kawili-wili ito, opinyon ni Alvin. Pupunta kami ni Renz sa Lazarus Peak para sumali sa seleksyon ng Martial Emperor's disciples and followers na hawak ng Martial Emperor Lazarus noong Hulyo. "Bakit hindi ka sumama sa amin?" mungkahi ni Renz. "Oo naman." Tumango si Alvin. Dahil hindi niya alam kung saan ang susunod na pupuntahan, mas mabuting magkaroon ng nakatakdang patutunguhan kaysa gumala ng walang patutunguhan. Bukod dito, batay sa alaala na kanyang iniwan, alam niya na ang isang Martial Emperor ay may malalim na kakayahan at nakakagulat na karismatiko. Marahil, malalaman niya kung saan siya nanggaling sa pamamagitan ng Martial Emperor Lazarus na iyon o iba pa bago niya ibalik ang kanyang alaala. Bagamat sinabi ni Bart na ang kanyang memorya ay ganap na maibabalik sa loob ng isang taon, hindi siya sigurado sa kredibilidad ng mga salita ni Bart. Mas maganda kung may backup plan siya. "Kung sumali ako sa pagpili ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor, dapat akong maging direktang disipulo ng Martial Emperor. Ang isang ordinaryong alagad at tagasunod ng Martial Emperor ay walang kahit na anong kwalifikasyon upang makipagkita sa isang Martial Emperor, lalo pa ang paghingi ng tulong sa kanya," naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Nalaman din ni Alvin mula sa Niger Brothers ang dahilan kung bakit hinahabol sila ng matandang nakaitim na damit. Ito ay dahil tatlo sa kanila ang nakatagpo ng parehong hindi inaasahang pagkikita. Sa huli, gustong kunin ng matandang nakasuot ng itim na damit ang lahat ng mga bagay na nasa kanila. Kaya naman hinabol niya sila. "Huwag mong sabihin sa akin na ang mga bagay na nakuha ninyong dalawa ay halos pareho sa mga bagay sa loob ng spatial ring na iyon." Tanong ni Alvin na may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. "Ang mga bagay na nakuha namin ay hindi kasing ganda ng sa kanya, ngunit lahat sila ay halos pareho," sagot ni Renz. Hindi ito kasing ganda ng mga item sa spatial ring na iyon. Sa sandaling marinig ito ni Alvin, agad siyang nawala ng interes. Napangiti si Renz na parang masasabi niyang hindi interesado si Alvin sa mga bagay na nakuha nila. "Para sa amin, ang mga bagay na ito ay medyo kapansin-pansin. Gayunpaman, ang hindi inaasahang pagkikita namin ay hindi sa mga bagay na ito. Ang mga bagay na ito ay malayo sa pagiging maihahambing sa pagtaas ng aming lakas." Nang marating niya ang dulo ng kanyang pangungusap, bumungad sa kanyang mga mata ang pananibik na halos hindi maitago. Sa katunayan, si Chad at ang kanyang cultivation base ay parehong tumaas.
Gayunpaman, hindi siya nagpatuloy pagkatapos niyang mapansin na si Alvin ay tila hindi interesado sa kanilang hindi inaasahang pagkikita. Mukhang mas malaki ang kanyang sinasadyang pagkikita kaysa sa atin, naisip ni Chad sa kanyang sarili habang tinitingnan ang kalmadong mukha ni Alvin. Kung hindi ito ang kaso, talagang wala siyang maisip na ibang dahilan kung bakit magiging kalmado si Alvin. Si Alvin at ang dalawa pa ay pansamantalang nanatili sa isang inn na natagpuan nila sa lungsod habang naghahanda silang umalis papuntang Lazarus Peak sa loob ng isang buwan. Ang Lazarus Peak ay bubuksan sa publiko 6 na buwan bago magsimula ang pagpili ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor. Sa loob ng 6 na buwang iyon, ang sinumang gustong sumali sa selection ay maaaring mag-cultivate sa Lazarus Peak. Natural, ang lugar ay sadyang inihanda ng Lazarus Peak para sa kanila upang linangin. Sa sumunod na 2 linggo, tahimik na nanatili si Alvin sa guest room. Hindi siya lumabas ng silid habang tahimik siyang naglilinang. Makalipas ang 2 linggo. Nandito na. Si Alvin na orihinal na nakaupo sa kama ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Nagningning ang mga mata niya. Lumabas siya ng silid at lumipad palayo sa lungsod sa ilalim niya. Bago siya umalis, hindi niya sinabi sa magkapatid na Niger. Nang marating niya ang isang desyerto na lugar sa labas ng lungsod, nagtipon ng maitim na ulap mula sa lahat ng dako sa itaas ng kanyang ulo habang ito ay dumadagendong. Pagkaraan ng ilang sandali ay dumagundong ang mga ulap, makikita ang mga kidlat. Naka-recover ka na sa Innate Spirit Refinery Stage, o sa Void Prying Stage sa Cloud Continent, sa loob lang ng 2 linggo. Boy! Paano ka naka-recover ng napakabilis? Ang gulat na boses ni Bart ay umalangaw-ngaw sa loob ng ulo ni Alvin. Sa loob ng 2 linggong ito, si Alvin na muling nilinang ang 9 Dragons War Sovereign Technique ay mabilis na nagtas ng kanyang cultivation base na parang rocket hanggang sa Void Prying Stage. Whoosh! Si Alvin ay pumailang lang sa langit at nagpusade sa hangin habang siya ay mahinahong sumagot, "Wala akong ideya. Pakiramdam ko, pagkatapos gumaling ang aking dantian, ang bilis ng aking paglilinang ay naging mas mabilis din." Ang medicinal efficacy na nakaimbak sa iyong dantian mula sa Mortal Shedding Pill ay isa sa 2 dahilan kung bakit napakabilis ng iyong cultivation. Ang isa pang dahilan ay dapat ang epekto ng construction pagkatapos ng pagkasira, sabi ni Bart bago tumigil. Pagtatayo pagkatapos ng pagkawasak. Bulong ni Alvin sa sarili. Tila naiintindihan niya ang kahulugan ng mga salita. Talagang nagtataka ako kung saan mo nakuha ang Mortal Shedding Pill. Bukod dito, isa itong Mortal Shedding Pill na walang mga kinakailangan bago ang pagkonsumo, pag-iisip ni Bart. Kadalasan, ang Mortal Shedding Pill ay magagamit lamang sa Dao Martial Saint Land. Napakabihirang lumitaw ito sa Mortal Continent. Bukod dito, sa karamihan ng mga kaso, ang Mortal Shedding Pills ay maaari lamang kainin ng mga martial o Dao cultivators na pumasok sa Mortal Shedding Stage. Ang mga martial o Dao cultivators sa ibaba ng Mortal Shedding Stage ay sasabog mula sa malupit na bisa sa gamot. Ito ang kinakailangan bago ang pagkonsumo ng Mortal Shedding Pill, dapat mayroong cultivation base sa Mortal Shedding Stage sa pinakamababa. Gayunpaman, ang Mortal Shedding Pill na nakonsumo ni Alvin ay walang kinakailangang ito. Kung hindi, ang malupit na epektong panggamot ng Mortal Shedding Pill ay hindi na sana lilito sa katawan ni Alvin. "Sabi ko sa iyo. Ako ang gumawa nito." Sagot ni Alvin sa pagkabalisa. Boom! Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Alvin sa kanyang bibig, isang kidlat ang bumagsak mula sa langit. Ito ay ang 6-9 Heavenly Tribulation na dulot ni Alvin pagkatapos niyang gumawa ng breakthrough sa Void Prying Stage. Ito ang unang kidlat na kapigatian. Gayunpaman, bago tumama ang kidlat sa ulo ni Alvin, natanggal na ito ng isang sinag ng espada na tumaas sa langit bago pa man ito makalapit sa kanya. 12:24. Anak, hindi naman sa minamaliit kita, pero sigurado ka bang kaya mong pinuhin ang Mortal Shedding Pill? Halata ang pagdududa sa tono ni Bart. Maniwala ka man o hindi, wala akong pakialam. Ayon sa mga naiwan kong alaala, ang enerhiyang iyon ay nagmula sa isang pill na tinatawag na Rebirth Pill. Ako ang gumawa nito, walang pakialam na sagot ni Alvin matapos niyang basagin ang unang kidlat. Rebirth Pill.
Ano ang ginamit mo bilang pangunahing aktibong sangkap? Tanong ulit ni Bart. Sa tingin ko ito ay tinatawag na Scarlet Phoenix Blood o isang bagay, sagot ni Alvin pagkatapos niyang mag-isip ng ilang sandali. Ano? Ang Scarlet Phoenix Blood. Bulalas ni Bart bago niya pinakawalan ng isang torrent ng verbal abuse. Anak, sinayang mo talaga ang Scarlet Phoenix Blood sa ganoong sukat. Halika na. Dapat mong malaman na kahit na ang pinakamasamang alchemist sa Dow Marshall Saintland ay maaaring gumamit ng Scarlet Phoenix Blood upang pinuhin ang Saint Rudiment Peel. Ang isang mas mahusay na alchemist ay maaaring gumamit ng Scarlet Phoenix Blood bilang pangunahing aktibong sangkap upang pinuhin ang isang Saint Grade Peel. Isang walang ingat na pag-aaksaya ng regalo ng Diyos. Nang si Bart ay nasa kasagsagan ng kanyang pagbulyaw, hindi niya naiwasang maghagis pa ng ilang pangungusap sa kanya. Hindi ito ang Dow Marshall Saintland. At saka, dahil sa akin ang Scarlet Phoenix Blood na iyon, natural na nasa akin kung paano ko ito gustong gamitin. Hindi ka pa rin sapat na kwalipikado para i-lecture ako, bastard, walang pakialam na sagot ni Alvin. Makikita sa kanyang mga salita na hindi niya nakitang sayang ang paggamit ng Scarlet Phoenix Blood. Sa kanyang opinyon, ang lahat ng Dow Marshall Saintland, Saint Rudiment Peel, Saint Grade Peel o kung ano man ay walang kinalaman sa kanya ngayon. Gusto lang niyang mabawi ang kanyang memorya sa lalong madaling panahon. Hindi siya nag-aalala tungkol sa anumang bagay. Kahit na ano, lahat sila ay mga bagay na walang kaugnayan sa kanya. Boy, isa akong bastard kung ipaalala ko sa iyo sa susunod kapag nakita kitang nag-aaksaya muli ng anumang bihirang aktibong sangkap ng gamot. Nang marinig ang gayong walang pakialam na mga salita mula kay Alvin, napabuntong hininga si Bart. Nang maabot niya ang dulo ng kanyang pangungusap, ang kanyang tono ay tumaas ng ilang pitch na mas mataas. Bastard ka talaga, sagot ni Alvin sa totoo lang. Ikaw. Agad na nagalit si Bart. Kasabay nito ang pagmumura niya sa matandang nagpangalan sa kanya. Bakit niya siya bibigyan ng ganoong pangalan na madaling maintindihan? Boy! Gusto kong palitan ang pangalan ko. Gusto kong palitan ang pangalan ko. Nagalit si Bart. Palitan mo lang kung gusto mo, hindi mo na kailangang sabihin sa akin. Kahit anong pangalan ang palitan mo, tatawagin pa rin kitang bastard. Sanay na ako ngayon, sigaw ni Alvin. Sa sandaling marinig ni Bart ang mga salita ni Alvin, siya ay natahimik. Boom! Isang kidlat na naman ang tumama. Ang ikalawang kidlat na kapigatian ay dumating sa matinding galit na nagpuntirya sa ulo ni Alvin. Gayunpaman, kahit gaano katindi ang kidlat na kapigatian, nabasag pa rin ito ng mahinang sinag ng espada nang lumapit ito kay Alvin. Ang paggamit ng First Level Void Prying Stages Origin Energy at ang kanyang Emperor Stage Sword Profundity para kontrahin ang 6-9 Heavenly Tribulation na hinarap ng isang First Level Void Prying Stage na martial artist ay kasing dali ng pagsasagawa ng kanyang pang-araw-araw na gawain. Ang Emperor Stage Sword Profundity lamang ay katumbas ng lakas ng dalawang sinaunang itim na dragon. Biglang nagkusa si Alvin na tawagan si Bart, bastard. Ano? Tugon ni Bart na naiirita. Maliwanag na hindi pa rin siya nasisiyahan sa bagay na iyon kanina. Kahit na ano, isa pa rin siyang powerhouse ng Saint Stage sa Dow Marshall Saintland dati. Ngayong umaasa na siya sa ibang tao para mabuhay, wala man lang siyang autoridad na palitan ang sarili niyang pangalan. Naturally, ito ay hindi na siya ay maaaring baguhin ang kanyang pangalan. Gayunpaman, tatawagin pa rin siya ni Alvin na bastard kahit na binago niya ito. Walang kabuluhan ang pagpapalit niya ng pangalan sa kasong iyon. Sa loob ng 2 linggong ito, muli kong nabawi ang ilan sa aking alaala. Bagamat hindi ko pa rin maalala ang aking nakaraan, naaalala ko ang isang taong nagngangalang Zishang. Tila may kaluluwa rin siyang nabubuhay sa loob ng kanyang katawan. Sa tuwing may lilito na itim na marka ng apoy sa pagitan ng kanyang mga kilay, ang kanyang lakas ay tataas ng ilang antas, at ang kanyang boses ay magbabago rin sa boses ng iba. Nakakunot ang noo ni Alvin habang nagtanong, nagagawa mo rin bang itaas ang kapangyarihan ko? Boy, itong mga bagay na binanggit mo ay mga diskarte ng mga devil cultivator na iyon na may mababang cultivation base.
Kung ang isang makapangyarihang devil cultivator na tulad ko ay susubukan na kontrolin ang iyong katawan, tiyak na madudurog ang iyong katawan bilang abo. Ngumuso si Bart. Mabuti kung tandaan mo ito. Kahit na magkaroon ka ng anumang panganib sa hinaharap, hindi kita matutulungan kahit mamatay ka. Dahil dito ay hindi sinamantala ni Bart ang pagkakataong angkinan ang katawan ni Alvin nang ang kanyang kaluluwa ay pinigilan ng enerhiya mula sa Devil Seal Tablet. Kahit na nagawa niyang angkinan ang katawan ni Alvin, hindi kayang suportahan ng kanyang katawan ang kanyang kaluluwa. Ang kanyang kaluluwa ay mangangailangan ng isang mas malakas na katawan upang suportahan ito. Gayunpaman, ang kaluluwa ng batang ito ay tila kakaiba. Nang ang kanyang kaluluwa ay pinigilan ng Soul Remnant Energy sa loob ng Devil Seal Tablet, maaari kong angkinan ang kanyang katawan at hayaan ang kanyang kaluluwa na maging abo. Gayunpaman, sa ngayon, nararamdaman ko na kahit na gamitin ko ang aking kaluluwa para salakayin ang kanyang kaluluwa, malaki ang posibilidad na hindi ko maangkin ang kanyang katawan. May kung anong bagay sa kanyang kaluluwa na tila natatakot sa kanya ang aking kaluluwa. Kung ang aking kaluluwa ay lalapit sa kanya, ito ay magsisimulang manginig sa sarili, naisip ni Bart sa kanyang sarili. Kinatatakutan niya ang kaluluwa ni Alvin. Si Bart, natural, ay walang ideya na ang kaluluwa ni Alvin ay nagmula sa ibang mundo. Ang mundong iyon ay tinawag na Earth. Matapos dumating si Alvin sa mundong ito, naroon ang kaluluwa ng Rebirth Martial Emperor at ang kaluluwa ng Devil Cultivator, Dark Nether mula sa Devil Seal Tablet, na gustong durugan ang kanyang kaluluwa. Gayunpaman, pareho silang naging alikabok ng walang anumang pagbubukod. Dahil sa paghihigpit sa iba't ibang mundo at iba't ibang batas, walang kaluluwa ang makakapalit sa kaluluwa ni Alvin. Natural, iba ito kung ito ay isang pag-atake sa kaluluwa. Ang Soul Remnant Energy sa loob ng Devil Seal Tablet na pumipigil sa kaluluwa ni Alvin ay kilala bilang Soul Attack. Maaari nitong sirain ang kaluluwa ni Alvin at tuluyan siyang mawala. Hindi ba kaya ng kaluluwa mo ang pag-atake ng kaluluwa para tulungan ako? Tanong ni Alvin. Ang Soul Attack ay isa ring spiritual energy attack. Kadalasan, tanging isang powerhouse lang sa Martial Emperor stage o mas mataas ang makakabisado nito. Naturally, ang ilang mahuhusay na demonyong hayop ay maaaring makabisado ang spiritual energy attack ng mas mabilis dahil taglay nila ang bloodline na nagpasa sa soul skill. Ang soul skill ay spiritual energy attack, at ang spiritual energy attack ay soul attack. Ano ba ang alam mo? Para maisigawa ang soul attack, kakailanganin mo ng katawan bilang suporta. Sa ngayon, ang kaluluwa ko ay nasa soul wandering state. Maliban kung pipilitin ko ang aking kaluluwa na sumalungat ng buong lakas, wala itong anumang lakas sa pag-atake, sagot ni Bart, naiirita. Hindi ba ibig sabihin ay wala kang silbi? Tanong ni Alvin na nakakunot ang noo. Kung talagang tulad ng sinabi ni Bart, kung gayon si Bart ay karaniwang walang pinagkaiba sa kanya sa basura. Boy! Paano ka makakapagsalita ng ganyan? Kahit anong mangyari, isa pa rin akong Saint Stage powerhouse mula sa Dao Martial Saintland, ako. Mula sa tono ni Bart, halatang ipagyayabang niya ang lahat ng kanyang maluwalhating gawa. Bueno, hindi ka ba tinataka ng Devil Seal Tablet sa huli? Gayunpaman, sa isang pangungusap lamang mula kay Alvin, hindi na niya maipagpatuloy ang kanyang pangungusap. Paano pa siya matutuloy? Anak, hindi ako makikipagtalo sa iyo. Galit na tugon ni Bart. Hindi na rin mapakali si Alvin na kausapin si Bart habang siya ay lumipad palabas. Pagkatapos kong muling mag-cultivate sa Void Prying Stage, sa wakas ay makakalipad na ulit ako. Bagamat mahina pa rin ang origin energy ko, napakabilis pa rin ang aking bilis dahil sa Fused Profundity at Sword Profundity ko. Tuwang-tuwa si Alvin tungkol dito. Boom! 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 Sa sumunod na sandali, ang ikatlo hanggang ika-6 na kidlat na kapigatian ay sunod-sunod na bumaba, ang isa ay mas malakas kaysa sa isa. Gayunpaman, nang ang lahat ng kidlat na kapigatian ay dumapo sa 5 kulay na light shield na nakapalibot kay Alvin, hindi sila nag-iwan ng anumang marka. Parang tinutulungan lang nila si Alvin na kumamaw sa kanyang KT. Matapos dumaan sa 6-9 Heavenly Tribulation, bumalik si Alvin sa lungsod at bumalik sa kanyang silid sa inn. Nagpatuloy siya sa pagtatanim pagkabalik niya sa kanyang silid.
Habang siya ay naglilinang, hindi niya nakalimutang unawain ang kanyang fused profundity at pag-aralan ang sword daw mula sa salitang sword para itaas ang kanyang sword profundity. Bagamat nawalan siya ng bahagi ng kanyang alaala, hindi nawala sa kanya ang alaala kung paano linangin. Sa tulong ng pagiging epektibong panggamot ng rebirth pill at ang muling pagtatayo pagkatapos ng pagkasira matapos gumaling ang dantian ni Alvin, ang kanyang muling paglilinang ay maaaring magbunga ng 2 beses ang resulta sa kalahati ng pagsisikap. Dahil sa kadahilanang ito, ang kanyang cultivation base ay tumataas sa isang nakakatakot na bilis. Sa Lost Stone Forest, mula noong dinala ng matandang lalaking iyon na may pulang damit, si Hugo, si Irish, pinag-aaralan na ni Marshall Emperor Shichi ang stone tablet na may tapyas na sulok sa kanyang kamay, sinusubukang tuklasin ang sekreto sa likod nito. Sa isang maluwang na bahay na bato, si Marshall Emperor Shichi ay nakaupo na naka-crossleg sa hangin habang nakatingin sa stone tablet na may tapyas na sulok. Bulong niya sa kanyang sarili ng walang pag-iisip, sa araw na iyon, ang lakas ng binata na naka-purple na iyon ay hindi man lang maihahambing kay Lawrence, ngunit talagang nakakuha siya ng lakas na higit pa sa akin sa tulong ng stone tablet na ito. Ang enerhiya ng stone tablet na ito ay dapat na nagtatago ng isang sekreto. Halos 1 buwan na ang nakalipas, ngunit hindi ko pa nahahanap kung ano ang espesyal na bagay tungkol sa batong ito. Nang mawala siya sa kanyang pag-iisip, lumuwag ang pagkakahawak niya at nahulog ang stone tablet. Nang bumagsak ito sa lupa sa isang malakas na kalabog, ay tuluyan na siyang bumalik sa kanyang katinoan. Ito. Gayunpaman, nang tingnan niya ang stone tablet na bumagsak sa sahig, nanliit ang kanyang mga mata, at agad na nagdilim ang kanyang mukha. May pinong bitek na lumabas sa stone tablet. Umabot ito sa magkabilang dulo ng tapyas na bato na para bang mahahati ang tapyas na bato sa 2. Imposible. Itinaas ni Marshall Emperor Shichi ang stone tablet na nakataas ang kanyang braso. Bahagya lang niyang inilapat ang kanyang lakas bago nahati sa 2 ang stone tablet na may malakas na crack. Ito ay peke. Agad na naging seryoso ang mukha ni Marshall Emperor Shichi. Ang stone tablet ay isang pekeng. Sa madaling salita, ito ay binago ng isang tao. Noong araw na iyon, nang ang batong tableta ay nasa kamay pa ng binatilyong iyon na nakasuot ng lila, maaari pa rin itong lumaban sa quasi-royal grade spirit spear sa kanyang kamay. Paano kaya ito madaling pumutok sa isang pagbagsak lang? Lawrence. Hindi na kailangang mag-isip ng masyadong mahaba si Marshall Emperor Shichi bago lumitaw si Lawrence sa kanyang isipan. Siya lang ang taong nagkaroon ng pagkakataong gawin ang pandaraya na ito at baguhin ang stone tablet. Whoosh! Sa sumunod na sandali, nawala si Marshall Emperor Shichi mula sa loob ng bahay na bato. Nang muli siyang lumitaw, nakatayo na siya sa harap ng bahay na bato na tinutuluyan ni Lawrence. Pagkaraang pabugbog ay bumukas ang pinto, napansin niyang ganap na bakante ito. Bukod dito, natatakpan ito ng isang layer ng alikabok. 12:25. Lawrence, anong lakas ng loob mong linlangan ang iyong guro? Matapos tingnan ang layer ng alikabok sa bahay na bato, kung hindi pa rin naiintindihan ni Marshall Emperor Shichi ang nangyayari, kung gayon ang lahat ng mga taon ng kanyang buhay ay magiging walang kabuluhan. Si Lawrence, ang direktang alagad na pinakagusto niya, ay nilinlang siya at nakatakas dala ang mahiwagang tapyas ng bato. Mukhang kasinungalingan ang sinabi niya sa akin na sarado siya sa cultivation. Balak niya talagang tumakas. 1 buwan na, sana mahanap ko pa siya. Kung mahahanap ko siya, ipapakita ko sa kanya ang kahihinatnan ng panlilinlang sa sarili niyang amo. Malungkot ang mukha ni Marshall Emperor Shichi. Nawala siya sa kanyang kinatatayuan nang biglang kuminang ang kanyang mga mata. Matapos ang napakaraming taon, ito ang unang pagkakataon na aalis siya sa Lost Stone Forest. Ang dahilan ay walang iba kundi ang hanapin ang walang utang na loob niyang alagad. Hindi niya inaasahan na mangyayari ito sa nakaraan. Umalis si Marshall Emperor Shichi sa Lost Stone Forest para hanapin si Lawrence. Kung mahahanap niya ba siya o hindi, depende iyon sa kanyang swerte, kakayahan, at kung nagtago ng mabuti si Lawrence. Sa katimugang bahagi ng Innerland, malapit sa Alvin Peak. 2 maapoy na pulang figure ang nakatayo doon. Magkatabi ang isang matanda na nakasuot ng pulang damit at isang babaeng nakasuot ng pula.
Bakas ang pagod sa sobrang ganda at maselang mukha ng babae. Tiyan mo girl, hinanap na namin ang buong paligid, pero hindi pa rin namin mahanap ang kuya Duan mo. I guess may pinuntahan pa siya, sabi ng matanda na nakasuot ng pulang damit. Tapos hahanapin ko siya sa ibang lugar. May determinadong ekspresyon sa mukha ng babae. Para bang hindi siya mapakali hanggang sa matagpuan niya ang kuya Duan niya. Sana mahanap natin siya sa loob ng susunod na 2 buwan. Ang matanda na nakasuot ng pulang damit ay walang anumang pagtutol hinggil dito. Ang matanda na may pulang damit ay walang iba kundi si Hugo, at ang babaeng nakasuot ng pula ay si Irish. 1 buwan nang hinahanap ni Irish si Alvin. Sa tulong ni Hugo, nagpunta siya sa maraming lugar sa kanluran at hilagang bahagi ng Innerland sa 1 buwang ito. Ang hindi alam ni Irish ay ang taong hinahanap niya ay nasa isang lugar na malapit sa gitna ng Innerland. Whoosh! 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 3 figure ang umakyat sa langit sa hilaga ng isang lungsod bago naglaho sa abot tanaw. 3 binata ang lumilipad sa isang tuwid na linya sa itaas ng mga ulap at ambon. Alvin, talagang nakakultivate ka na sa void prying stage sa loob lang ng 1 buwan. Napatingin ng isang binata na nakasuot ng pula ang isang binata na nakasuot ng purple na may pagtataka sa mukha. Void prying stage. Ngumiti si Alvin nang walang pakialam. Hindi niya kinumpirma o itinanggi ang pahayag. Void prying stage. 2 linggo na ang nakalipas. Nang pumasok ka muli sa void prying stage, kailangan mo bang sumailalim muli sa 6-9 heavenly tribulation? Tanong ng binata na nakasuot ng pula. Oo naman. Tumango si Alvin. Hindi mo pa nararanasan yun. Tanong muli ng binata na nakasuot ng pula. Meron akong. Kani-kanina lang, sagot ni Alvin. Agad namang natigilan ang binata na nakapula at nakaasul na binata. Ang mga binata na nakasuot ng pula at nakasuot ng asul ay walang iba kundi sina Renz at Chad. Sila ay naglalakbay kasama si Alvin patungo sa Lazarus Peak upang sumali sa pagpili ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor na hawak ni Martial Emperor Lazarus. Napabuntong hininga si Renz. Sa wakas ay nagtanong siya, Alvin, ibig mong sabihin. Nakapag-cultivate ka na sa void prying stage kanina? Oo. Tumango si Alvin. Gaano katagal iyon? Sa wakas ay ibinuka ni Chad ang kanyang bibig. Sa tingin ko, 2 linggo na ang nakalipas, sagot ni Alvin. Agad na nagpalitan ng tingin ang magkapatid na Niger. Kitang-kita nila ang gulat sa mga mata ng isa't isa. Freak! Halos magkasabay na lumitaw ang parehong kaisipan sa kanilang isipan. Ang paglusot mula sa first level core formation stage hanggang sa void prying stage sa loob lamang ng 2 linggo. Alvin, isa ka talagang halimaw. Napaisip si Renz. Bagamat walang sinabi si Chad, masasabing sang-ayon siya kay Renz mula sa ningning ng kanyang mga mata. Huminga ng malalim si Renz para ihanda sa isip ang sarili bago siya nagtanong, Alvin, nakalusot ka na sa void prying stage 2 linggo na ang nakakaraan. Huwag mong sabihing pumasok ka na sa void initiation stage o void interpretation stage ngayon. Sa pagkakataong ito, binigyan lamang siya ni Alvin ng isang misteryosong ngiti at hindi siya sinagot. Nang makita ito, hindi na idiniin pa ni Renz ang bagay na iyon kahit na curious siya. Masasabi niyang ayaw siyang sagutin ni Alvin. Sa oras na maabot natin ang Lazarus Peak, makikita natin ang maraming martial monarchs mula sa lahat ng sulok ng kontinente. Kung gusto nating matagumpay na maging mga disipulo at tagasunod ni Martial Emperor Lazarus, magagamit lang natin sila bilang mga stepping stone para umangat sa mataas na posisyon. Doon lang natin maipapakita ang ating talento. Ang pinanibik ni Renz ay unti-unting napalitan ng pinanibik habang siya ay nagsasalita. Lazarus Peak, bulong ni Alvin sa kanyang sarili sa boses na tanging naririnig niya habang kinukusot niya ang kanyang mga mata, mas maganda kung maibabalik ko ang aking memorya sa loob ng 1 taon. Kung hindi ko kaya, sana ay may mga paraan si Martial Emperor Lazarus para mabawi ko ang aking memorya. Bagamat nawala na ang karamihan sa kanyang alaala, ang natitirang alaala ay tila nagsasabi sa kanya na ang mga Martial Emperors ang pinakamatayog at pinakakataas-taasang nilalang sa Cloud Continent. Halos wala silang magawa.
Naturally, ito ay lamang kung nais nilang gawin ito. Tahimik na lumipas ang oras. Pagkaraan ng 3 araw, sadyang pinabagal ng magkapatid na Niger ang kanilang bilis. Bumagal din si Alvin. Alvin, nasa harap lang ang Lazarus Peak, sabi ni Renz kay Alvin habang itinuro niya ang harapan. Sa sandaling marinig ito ni Alvin, inangat niya ang kanyang ulo at tumingin sa harap. Napakahamog, halos wala nang makita sa kabila nito. Ang Lazarus Peak ay nakatago sa likod ng ambon. Oo. Tumango si Renz. Ang Lazarus Peak daw ay palaging nakatago sa likod ng ambon sa buong taon. Maliban na lang kung alam mo na kung nasaan ang Lazarus Peak, mahirap hanapin ang lokasyon nito. Kadalasan, ang Lazarus Peak ay binabantayan ng husto, at maraming mga tagasunod ng Martial Emperor ang nagpapatrolya. Napakahirap para sa mga tagalabas na pumasok sa recruitment ng Marty at Deceptor. Gayunpaman, mga tagasunod na hawak ni Lazarus Peak, pinahihintulutan nila ang mga tagalabas na dumating sa pagkakataong ito, kailangan pa rin nating sundin ang kanilang mga alituntunin at pumunta sa lugar na inayos nila para sa atin kahit na pinapayagan tayong pumasok, dahan-daang paliwanag ni Renz. Tumango si Alvin. Whoosh! Whoosh! Nang si Alvin at ang dalawang iba pa ay papalapit sa makapal na ulap, ang tunog ng sipol ng hangin ay umalangaw-ngaw mula sa kanilang kaliwang bahagi sa harap. Papalapit ng papalapit ang tunog. Maya-maya pa, nakita nilang 3 ang 5 figure na papalapit sa kanila. Mukhang hindi maganda ang intensyon ng mga kinikita. Huwag mong sabihing magnanakaw sila. Ungol ni Alvin. Sa kanyang memorya, maraming mga martial artist na haad lang sa daan ng mga tao at mog sa Cloud Continent. Sila ay karaniwang kilala bilang mga mogger. Nang makalapit silang 5, isang binata na tila pinuno ng grupo ang tumingin kay Alvin at sa 2 pa na may maningning na mga mata. Alvin, mukhang tama ka. Ngumiti ng pilit si Renz. Hindi siya natatakot sa mga ordinaryong magnanakaw. Gayunpaman, hindi niya maiwasang matakot sa mga magnanakaw sa paligid ng Lazarus Peak. Matagal nang kumalat ang balita ng recruitment ng mga disipulo at tagasunod ng Martial Emperor ni Lazarus Peak, at alam ito ng maraming tao. Dahil ang 5 magnanakaw ay naglakas loob na mog sa mga taong katulad nila na dumaraan, nangangahulugan ito na sila ay makapangyarihan at tiwala sa kanilang lakas. Whoosh! 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 Sa susunod na sandali, dumating ang 5 magnanakaw kasama ang binata sa pangunguna bago si Alvin at ang 2 pa. Nang sila ay huminto, 5 bagzo ng hangin ang umihip patungo kay Alvin at sa 2 pa, na naging dahilan upang ang kanilang mga damit ay lumipad ng malakas sa hangin. Ang binata na namumuno sa grupo ay sumulyap kay Alvin at sa 2 pa nang walang pag-aalinlangan bago siya nagsalita sa bilis na hindi mabilis o mabagal, ibigay mo ang iyong spatial rings, at mabubuhay ka. Mamamatay ka kapag hindi mo sila ibinigay. Walang argumento ang tono ng boses niya. Halos 35 taong gulang pa lang ang binata. Fully clad in green, he looked ordinary except for his bright eyes that made him look as if he was about to eat someone. Halatang-halata na ang nakaberdeng binata ang pinuno ng grupong ito ng mga magnanakaw. Seryoso ang mukha ni Renz habang nagtanong sa malalim na boses, kung gusto mong ibigay namin ang aming spatial rings, kailangan mo man lang ipakita sa amin ang lakas mo. Kung hindi, paano namin malalaman kung hindi ka lang isang tupa sa balat ng lobo? Mukhang lahat kayo ay hindi susuko hanggat hindi ninyo nakikita ang inyong mga kabaong. Nang marinig ang mga salita ni Renz, ang matalas na mata ng binata na nakasuot ng berde ay kuminang ng maliwanag. Ang origin energy sa kanyang katawan ay biglang naging magulo nang walang babala bago ito nag-transform sa isang maraming kulay na enerhiya. Upang maging tumpak, ang kanyang origin energy ay pinagsama sa maraming profundities na nangyari ang naturang phenomenon. Whoosh! Ang heaven at sky energy ay umiikot sa itaas ng kalangitan habang ang heaven and earth phenomenon ay unti-unting tumigas. Una, lumitaw ang silhouette ng sinaunang itim na dragon na sinundan ng 2,000 sinaunang may sungay na dragon. Nang makita ito, agad na bumangon ang takot sa magkapatid na Niger. Napasigaw pa si Renz sa gulat, and 9th level martial monarch stage.
Sa pamamagitan lamang ng kanyang origin energy na nag-iisa, maaari niyang pakilusan ang heaven and earth energy at bumuo ng ganoong heaven and earth phenomenon. Ito ang indicator ng 9th level martial monarch stage. Walang masyadong magnanakaw sa 9th level martial monarch stage sa buong cloud continent, gayunpaman, lumitaw na sila ngayon sa harap ng kanilang mga mata. Saglit na naramdaman ng magkapatid na Niger na talagang malas sila. Whoosh! Ang heaven and earth phenomenon ay hindi tumigil doon. Habang patuloy na umiikot ang heaven and earth energy sa itaas, isa pang tatlong silhouette ng sinaunang itim na dragon ang lumitaw sa itaas ng langit kasama ang 1,000 silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon. Nang walang anumang spirit weapon, maaari niyang ilabas ang lakas ng 4 na sinaunang itim na dragon at 3,000 sinaunang may sungay na dragon. Sa 9th level martial monarchs, ang ganitong presensya ay maaaring ituring na isa sa mga makapangyarihan. Sa pinakakaunti, ang pagnanais na maging alagad ng martial emperor na may ganoong lakas ay higit pa sa sapat. Natural, iyon ay tungkol sa mga ordinaryong alagad ng martial emperor. Bagamat ang gayong lakas ay itinuturing na mabuti, medyo kulang pa rin ito kung nais ng isang tao na maging direktang disipulo ng martial emperor. Walang anumang spirit weapon, maaari na niyang ilabas ang ganoong lakas. Kung gagamitin niya ang kanyang spirit weapon, kung gayon. Bago pa matapos ni Renz ang kanyang iniisip, agad na nanliit ang kanyang mga mata. Ito ay dahil nakita niya ang flash ng isang after image sa harap ng kanyang mga mata. Sa sumunod na segundo, isang pamilyar na silhouette ang lumitaw sa harap ng binata na nakasuot ng berdeng pinuno ng mga magnanakaw. Alvin. Tulalo pa rin si Renz. Ang binata na nakasuot ng berdeng lalaki ay may kasiyahan pa rin sa kanyang mukha pagkatapos niyang ilabas ang kanyang buong lakas at ipakita ang kanyang heaven and earth phenomenon nang kumislap si Alvin at lumitaw sa kanyang harapan. Ang lakas ng fused at sword profundities ay sumabog agad. Bago pa man napagtanto ng nakaberdeng binata kung ano ang nangyayari, humarap na sa kanya si Alvin na may lakas na katumbas ng 5 sinaunang itim na dragon. 12:26. Ikaw. Nang makita ng binata na nakaberdeng damit si Alvin na sumulpot sa kanyang harapan, agad na bumungad sa kanya ang takot. Bago pa siya makakilos, umatake na si Alvin. Isang malakas na pag-atake ang madaling dumapo sa kanyang katawan. Ito ay kasing dali ng pagputol ng mga sanga. Bang! Nagkaroon ng malakas na pagsabog, at ang binata na nakasuot ng berde ay naging ambon ng dugo na sumasakop sa buong kalangitan. Mula sa simula hanggang sa huli, wala man lang siyang panahon para ipagtanggol ang sarili, lalo pat kontrahin ang atake. Isang 9th level martial monarch na kayang pakilusan ang lakas ng 4 na sinaunang itim na dragon at 3,000 sinaunang sungay na dragon na walang anumang spirit weapon ay namatay ng ganoon sa mga kamay ni Alvin. Kung siya ay bahagyang mas mapagbantay, hindi siya haantong sa ganoon. Sa kasalukuyan ay maaari lamang pakilusan ni Alvin ang lakas ng 5 sinaunang itim na dragon at 1,000 sinaunang sungay na dragon kahit na ilabas niya ang kanyang buong lakas. Tulad ng para sa binata na may berdeng damit, kung ginamit niya ang kanyang grade 1 spirit weapon, maaari niyang pakilusan ang lakas ng 5 sinaunang itim na dragon at 3,000 sinaunang may sungay na dragon. Kung siya ay handa, si Alvin ay hindi niya kakampi. Masasabi ng isa na siya ay namatay ng hindi nararapat. Inaglakas loob ka talagang patayin si Senior Brother Lo. Nang patayin ni Alvin ang binata na nakasuot ng berde, ang iba pang 4 na lalaki ay agad na nawala sa pagkataranta. Pagkatapos nilang mabawi ang kanilang katinoan, bumalatay ang takot sa kanilang mga mukha habang nakatitig kay Alvin na parang nakakita lang sila ng multo. Swish! Ang isa sa mga lalaki ay naglabas pa ng sinag mula sa kanyang kamay. Komunikasyon Jade Sleep. Si Renz na kagagaling lang sa katinoan ay agad na naging seryoso. Ang bilis ng communication Jade Sleep habang lumilipas ang panahon at nawala sa paningin ng lahat sa isang kisap mata. Walang sino man ang nagkaroon ng kumpiyansa na habulin ito. Bang! Isa pang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin. Muling kumilo si Alvin at pinatay ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagpadala ng communication Jade Sleep. Agad na bumungad sa akin ang takot sa natitirang 3 lalaki.
Itong naka-purple na binata sa harapan nila ay parang isang mamamatay tao na Diyos. Ni hindi man lang niya nilinggan ang magkasunod na pagpatay sa kanila. Hindi mo kami mapapatay. Kami si Lazarus Peak. Ang isa sa mga nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagmamadaling ibinoko ang kanyang bibig. Gayunpaman, bago niya matapos ang kanyang pangungusap, pinatay na siya ni Chad. Maging ang dalawa pang hindi nakahanda ay pinatay din niya. Bagamat napatay ni Chad ang tatlong lalaki sa isang kisap lang ng mata, ang asul na balabal na kumikislap sa kanyang katawan ay hindi man lang nabahira ng dugo. Sa isang aloof expression sa kanyang mukha, siya hovered sa hangin tulad ng isang estatwa at isang hindi gumagalaw na bundok. Nakagawa ka na ba ng breakthrough? Bahagyang nagulat si Alvin nang tumingin siya kay Chad. Bagamat mula sa simula hanggang sa katapusan, ang bilis ni Chad ay napakabilis na ang heaven and earth energy ay wala man lang oras upang patatagin at magtipon sa heaven and earth phenomenon, si Alvin na kanina pa nakabantay sa kanya ay nakadarama ng kanyang cultivation base. Ikapitong antas ng Martial Monarch Stage. Kahit na ang dantiya ni Alvin ay baldado, at ang kanyang cultivation base ay kailangang muling linangin, ang kanyang espiritual na enerhiya ay pareho pa rin ng dati. Nasa 4th level Martial Monarch Stage pa iyon. Ang espiritual na enerhiya ng ikaapat na antas ng Martial Monarch ay sapat na upang makita ang lahat ng antas ng paglilinang sa ibaba ng Martial Emperor Stage. Dahil dito, madali niyang nakikita na si Chad ay nakagawa ng isang pambihirang tagumpay. Oo, 3 araw na ang nakalipas. Tumango si Chad. Alam niya na kahit na nakagawa na siya ng breakthrough sa 7th level Martial Monarch Stage, magiging mahirap para sa kanya na patayin ang 3 lalaki kanina sa direktang labanan. Kaya niyang patayin silang lahat sa isang suntok lang dahil nakatutok silang 3 kay Alvin. Bukod dito, natatakot din sila kay Alvin. Kung hindi yun ang kaso, hindi siya magkakaroon ng kumpiyansa na manalo laban sa sinuman sa kanila, lalo pa ang pagpatay sa kanila. Chad, akala ko noon ay maaabutan kita. Hindi ako makapaniwalang naiwan na naman ako, sabi ni Renz habang nakatingin kay Chad na may komplikadong ekspresyon sa kanyang mukha. Bueno, ang isang nakatatandang kapatid na lalaki ay palaging kailangang maging huwaran, malamig na sagot ni Chad. Nang marinig ang kanyang sagot, ngumiti si Renz ng pilit. Hindi kailangan niyang magpasakop sa kanyang kapalaran at kilalanin si Chad bilang kanyang nakatatandang kapatid. Oh, tama na. Biglang iniba ni Renz ang topic. Kanina, sinabi ng isa sa mga lalaki na bagay sila sa Lazarus Peak. Huwag mong sabihin sa akin na sila talaga ay mga disipulo ng Martial Emperor o tagasunod ng Lazarus Peak, haka-haka niya. Paano kung sila ang mga alagad o tagasunod ng Martial Emperor? Sila ang naghahanap ng kamatayan. Walang sino man ang maaaring sisihin sa atin para doon. Malamig na sagot ni Chad. Siyempre, alam ko ito. Pero, ang problema. Ang isa sa kanila ay nagpadala talaga ng communication jade sleep. Pakiramdam ko ay may makakaalam na napatay natin silang lahat sa lalong madaling panahon, patuloy na pananakot ni Renz. Sa mga taong iyon at sa binata na may berdeng damit, sa palagay ko tanging ang binata na nakasuot ng berdeng lalaki ang disipulo ng Martial Emperor. Para sa 4 na iba, dapat ay mga tagasunod lang ng Martial Emperor. Sa tingin mo ba, sa kanilang katayuan, ang mga direktang disipulo ng Martial Emperor o maging si Martial Emperor Lazarus ang aatake sa atin? Ganti ni Chad habang casual na sumulyap kay Renz. Oo, may punto ka. Tumango si Renz bilang pagsang-ayon bago siya nagpatuloy muli, gayunpaman, ang lahat ng ito ay sarili nating haka-haka. Hindi natin matiyak kung sila ba talaga ang mga disipulo o tagasunod ng Martial Emperor. Tara na. Si Alvin at ang dalawa pa ay nagpatuloy na tumungo at dumaan sa mga ulap at ambon na pumasok sa madilim na mundo. Sa kanilang paningin, natatanaw nila ang isang mapanganib na matarik na taluktok na nasa likod ng ambon nang wala sa oras. Ang taluktok ay tumataas sa mga ulap tulad ng isang matalim na espada sa kalangitan. Nabalitaan ko na ang Martial Emperor Lazarus ay isang makapangyarihang sword cultivator. Dati, naiintindihan niya ang kanyang Emperor Stage Sword Profundity dito sa tuktok na ito.
Mula noon, tulad ng isang carp na lumulukso sa tarangkahan ng dragon, nagtagumpay siya sa kanyang sarili nang wala sa oras. Bumulong si Renz habang nakatingin sa mapanganib na matarik na taluktok na tumaas na parang espada. Sa huli, pagkatapos niyang gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa Martial Emperor stage at maging isang Martial Emperor, patuloy siyang nananatili sa tuktok na ito upang linangin at ginawa ang tuktok na ito bilang kanyang cultivation place. Pinangalanan pa niya ang lugar na ito na Lazarus Peak, patuloy na pag-ungol ni Renz. Sa huli, baka sa mukha niya ang paghanga. Si Alvin ay hindi gaanong interesado dito. Ang dahilan kung bakit siya pumunta sa Lazarus Peak ay para matulungan siya ni Martial Emperor Lazarus na suriin ang kanyang nakaraan para sa kanya. Tungkol sa lahat ng iba pa, hindi siya naabala. Tumayo ka dyan. Nang malapit na si Alvin at ang dalawa pa sa Lazarus Peak, hinarang sila ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagpapatrolya sa Lazarus Peak. Ako ay tagasunod ng Martial Emperor mula sa Lazarus Peak. Sino ka? Narito kami upang sumali sa pagpili ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor na gaganapin pagkalipas ng 6 na buwan, malinaw na sinabi ni Renz ang kanilang mga intensyon. Nang marinig ito, unang tumingin ang nasa katanghaliang gulang kay Renz. Pagkatapos niyang suriin si Renz, tumingin siya kina Alvin at Chad bago tumanggaw sa wakas. Sumunod ka sa akin, huwag kang gumala. Pagkatapos, lumiko siya at lumipad patungo sa Lazarus Peak. Si Alvin at ang dalawa pang sumunod na malapit sa likuran. Di nagtagal, sa ilalim ng patnubay ng tagasunod ng Martial Emperor mula sa Lazarus Peak, narating nilang tatlo ang kalagitnaan ng bundok ng Lazarus Peak kung saan nakatayo ang isang malawak na platform ng bato. May mga grupo ng 3 hanggang 5 tao na patuloy na lumapag sa entablado ng bato. Ang mga taong ito ay dumating dito kasama ang mga tao rin ni Lazarus Peak. Malinaw na narito sila para sumali sa seleksyon ng mga alagad at tagasunod din ng Martial Emperor. Ang tagasunod ng Martial Emperor na nagdala kay Alvin at ang dalawa pa ay nagsabi, maghintay ka muna dito. May darating at hihilingin sa iyo na ipakita ang iyong cultivation base mamaya. Ang iyong tirahan para sa susunod na 6 na buwan ay aayusin ayon sa iyong cultivation base. Nang matapos siya ay agad siyang lumipad nang hindi na hinintay pang sumagot ang 3. Sa grupo ng mga taong pumunta dito, may iilan ding umalis. Tanging ang mga taong dumating upang sumali sa pagpili ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor ang nanatili. Tahimik na lumipas ang oras. Maya-maya pa, may mga dinala ulit dito. Mula sa simula hanggang sa katapusan, ipinikit lamang ni Alvin ang kanyang mga mata upang mapanatag ang isip habang siya ay matiyagang naghihintay. Naturally, hindi lang iyon ang ginagawa niya. Nililinang at inuunawa din niya ang sword daw mula sa salitang sword. Anak, bakit ang iyong isip ay may nakakatakot na sword intent? Biglang sabi ni Bart. Bakas ng pangamba ang maririnig sa boses niya. Sa totoo lang, matagal na niyang napansin ang sword intent sa isip ni Alvin, ngunit hindi siya masyadong nag-aalala tungkol dito sa simula. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, napagtanto niya na ang sword intent ay tila isang malaking banta sa kanya. Kung kinokontrol ni Alvin ang sword intent na ito para durugin ang kanyang kaluluwa, tiyak na magiging abo ang kanyang kaluluwa. Sword intent. Oh, ang ibig mong sabihin ay ang sword concept. Naguguluhan na tanong ni Alvin. Anong sword concept? Sword intent is sword intent. Don't tell me ni hindi mo alam ang pinanggalingan ng sword intent na nakaimbak sa isip mo. Natigilan si Bart. Hindi ko talaga maalala. Ang alam ko lang na ang pag-unawa dito ay makakatulong sa pagpapataas ng aking sword profundity, sagot ni Alvin. Bakit? Ganun ba talaga kalakas? Tanong muli ni Alvin. Hindi lang malakas okay. Kalimutan mo na, kahit na ipaliwanag ko sa iyo ngayon, hindi mo maiintindihan. Sa kabuuan, ang sword intent sa isip mo ay naiwan ng isang napakalakas na powerhouse ng Saint Stage. Bakas ng pangamba ang maririnig sa boses ni Bart. Whoosh! Habang umihip ang mahinang hangin, tila may napansin si Alvin. Sinenyasan siya nitong imulat ang kanyang mga mata. Sa isang sulyap pa lang, nakita na niya ang 3 lalaking bumababa mula sa langit.
Lumitaw sila sa mga mata ng lahat at nakatayo doon na para bang pinagsama sila sa kanilang paligid. Agad na pinalawig ni Alvin ang kanyang espiritual na enerhiya at sinisiyasat ang isa sa cultivation base ng matatandang lalaki. 9th level Martial Monarch. Ang alagad ng Martial Emperor. Nag-isip si Alvin. Nang sisiyasatin na sana niya ang pangalawang matandang lalaki, biglang nanginig ang kanyang espiritual na enerhiya. Natuklasan niya nang ang kanyang espiritual na enerhiya ay lumapit sa matanda, ang matanda ay naglabas ng isang malawak na espiritual na enerhiya. Inscription Master. Tumibok ang puso ni Alvin. Ang matandang ito ay isang Inscription Master. Bukod dito, ang kanyang espiritual na enerhiya ay mas malakas din kaysa sa kanya. Ito ay isang magandang bagay na nagawa niyang makuha ang kanyang espiritual na enerhiya sa oras. Kung hindi, siya ay natuklasan. Ang matandang lalaki na isang Inscription Master ay nakatayo sa pagitan ng dalawang matandang lalaki. Bahagyang sumimangot, nilaibat niya ang tingin sa paligid. Naalimpungatan lang siya nang makitang walang mali. Ang matandang ito ang pinuno sa tatlong matandang lalaki. Inihayag niya sa grupo ng mga tao, kabilang si Alvin, mamaya, ipapakita ninyong lahat ang inyong origin energy at pakilusan ang heaven and earth energy para patatagin at mabuo ang heaven and earth phenomenon. Walang sino man sa inyo ang pinapayagang gumamit ng profundities. Ang inyong cultivation base ay makakaapekto sa paligid ng inyong cultivation place sa susunod na 6 na buwan. 1227. Base sa paglilinang. Karamihan sa mga tao, kabilang si Alvin, ay hindi nakakaramdam na may mali. Gayunpaman, hindi napigilan ng magkapatid na Niger na sumimangot kaagad. Malakas na tanong pa ni Renz, bakit sa cultivation base lang ang tingin mo? Hindi ba ang profundities ay bahagi rin ng ating lakas? Hindi inaasahan ng matanda na nangunguna na may taong magiging walang pakundangan sa kanyang harapan. Nagdilim ang kanyang mukha, at malamig na nagtanong, bakit? May pagtutol ka sa desisyon ko. Tiningnan niya si Renz ng malamig at mapupungay na mga mata. Parang papatayin niya si Renz kung maglakas loob siyang magsalita. Bagamat hindi nasisiyahan si Renz, hindi na siya nang ahas na magsalita pa. Ang matandang nasa harapan niya ay nagpalabas ng nakakatakot na panggigipit. Bukod dito, sinabi lang niya iyon dahil pakiramdam niya ay hindi ito patas kay Alvin. Pagkatapos ng lahat, ang kasalukuyang cultivation base ni Alvin ay nasa void prying stage o void interpretation stage lang. Kung titingnan lang nila ang cultivation base, magiging unfair sa kanya. Ang lakas ni Alvin ay pangunahing nakasalalay sa kanyang kalaliman. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto niya na si Alvin ay tila hindi nababahala tungkol dito. Dahil dito, hindi na niya pinuproblema ang sarili sa bagay na ito. Dahil hindi nag-alala si Alvin tungkol dito, bakit siya dapat? Sa susunod na sandali, ang mga taong pumunta sa Lazarus Peak upang sumali sa pagpili ng mga disipulo at tagasunod ng Martial Emperor sa loob ng 6 na buwan ay nagsimulang magpakita ng kanilang cultivation base ng paisa-isa. Pinakilos nila ang kanilang heaven and earth energies para maging solido sa heaven and earth phenomenon. Di nagtagal, lahat, maliban kay Alvin at sa dalawa pa, ay nagpakita na ng kanilang cultivation base. Ang mga taong ito ay may cultivation base na nasa pagitan ng 3rd and the 8th level Martial Monarch stage. Pagkatapos nilang maipakita ang kanilang cultivation base, hinati sila sa 3 grupo ng matanda at tumayo sa malapit. Ang mga nasa ilalim ng 4th level Martial Monarch stage ay pinagsama sa isa. Ang mga nasa itaas na ika-4 na antas ngunit mas mababa sa ika-7 antas ng Martial Monarch stage ay pinagsama sa isa. Ang mga nasa 7th level Martial Monarch stage at pataas ay pinagsama sa isa. Sa kanilang tatlo, ang grupo sa gitna ang may pinakamaraming tao. Nagsimulang ipakita ni Chad at Renz ang kanilang cultivation base sa harap ng 3 matandang lalaki ng Lazarus Peak bago ang turn ni Alvin. Si Chad ay nasa 7th level Martial Monarch stage. Si Renz ay nasa 6th level Martial Monarch stage. Katulad ni Chad, kamakailan lang ay gumawa siya ng isang pambihirang tagumpay. Ang magkapatid na Niger ay pinaghiwalay sa 2 grupo.
Dahil sa kadahilan ng kambal ang magkapatid na Niger, nakatawag sila ng maraming atensyon mula sa pagpapakita nila hanggang sa pagpapakita nila ng kanilang cultivation base. Ikaw na lang ang natitira. Hindi nagtagal, ang matandang namumuno sa grupo ay inilipat ang kanyang tingin kay Alvin. Sa sandaling ito, si Alvin lamang ang hindi pa naipapakita ang kanyang cultivation base. Karamihan sa mga tao, kabilang ang magkapatid na Niger, ay lumipat ng tingin kay Alvin. Nakatanggap ng malaking atensyon si Alvin dahil siya ang huling taong nagpakita ng kanyang cultivation base. Si Alvin ay humakbang pasulong at hinarap ang tatlong matandang lalaki sa harapan. Bumangon ang origin energy mula sa kanyang katawan at agad siyang binalot. Tila nakatayo siya sa gitna ng puting ambon. Ay ito. Nang makita ito, bukod sa dalawang magkapatid na Niger, lahat, kasama ang tatlong matandang lalaki mula sa Lazarus Peak, ay natigilan at nataranta. Ito ay dahil nakikita nila ang origin energy mula sa binata na ito na naka-purple na hindi maihahambing sa maraming void interpretation stage martial artists' origin energies. Whoosh! Samantala, ang Heaven and Earth energy ay umikot sa itaas ng ulo ni Alvin bago ito tumigas sa Heaven and Earth phenomenon sa isang kisap lang ng mata. Ang tingin ng lahat, kabilang ang dalawang kapatid na Niger, ay dumaong kaagad sa itaas ni Alvin. Upang maging mas tumpak, tinitingnan nila ang Heaven and Earth phenomenon na pinatibay mula sa Heaven and Earth energy na pinakilos ng origin energy na inilabas ni Alvin. Sandaling tumahimik ang buong eksena. Ang dalawang magkapatid na Niger na nakahanda sa pag-iisip ang unang nanambalik sa kanilang katinoan. Sa isang tulala na ekspresyon, bumulong si Ren sa kanyang sarili, unang antas na void interpretation stage. Si Alvin ay talagang nakapasok sa void interpretation stage. Halata sa tono niya ang pagkabigla at hindi makapaniwala. Sa loob lamang ng isang buwan, napunta siya mula sa unang antas ng core na yugto ng pagbuo tungo sa unang antas na void interpretation stage. Ang bilis ng paglilinang ay parang halimaw. Bagamat mukhang kalmado si Chad, makikita pa rin sa kanyang mga mata ang isang kislap ng kawalang paniwala. Isang maikling buwan lamang at ang kanyang cultivation base ay sumailalim na sa isang nakakapanghinang pagbabagong anyo. Kung hindi dahil sa katotohanan siya mismo ang nakasaksi nito, hindi siya maniniwala dito. Maya-maya, may ibang tao na bumalik sa kanyang katinoan at nagtanong ng kakaiba, wala akong nakitang mali tama. Ito ang first level void interpretation stage. Isang first level void interpretation martial artist lang at naglakas loob pa rin siyang sumali sa seleksyon ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor dito sa Lazarus Peak. Hindi ba't naghuhukay lang siya ng sarili niyang libingan? Maraming tao ang nangungutya. Eksakto. Napakababa ng cultivation base. Kung sasalungat siya sa akin, baka aksidenteng mapatay ko siya. Firms. A first level void interpretation stage martial artist ay walang pinagkaiba sa isang langgam sa akin. Madudurog ko ang isang kagaya ng langgam sa isang daliri lang. May mabangis na tumitig kay Alvin. Kung susumayin, matapos ipakita ni Alvin ang kanyang cultivation base sa first level void interpretation, ang ibang mga tao, bukod sa Niger Brothers, ay hindi ito kapanipaniwala. Kailangan kong sabihin, sa oras na magsisimula ang pagpili ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor, baka wala pa siyang lakas ng loob na umakyat sa entablado at labanan tayo, espekulasyon ng isang tao. Sa tingin ko rin ay wala siyang lakas ng loob na labanan tayo. At saka, pakiramdam ko ay pumunta lang siya sa Lazarus Peak para sumali sa kasiyahan. Sa palagay ko ay wala siyang lakas ng loob na umakyat sa entablado at makipaglaban sa atin. Kung alam ko nang mas maaga na maaari tayong sumama sa kasiyahan, mas maraming tao ang dinala ko. Ang grupo ng mga tao na sumama sa seleksyon ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor makalipas ang 6 na buwan sa Lazarus Peak ay hindi napigilan ang kanilang sarili na talakayin ito. Ang mga pahiwatig ng pang-aalipusta ay makikita sa mga mata ng karamihan sa mga tao nang tumingin sila kay Alvin. Ang first level void interpretation stage na martial artist na ito ay parang isang nakakatakot na nakatayo sa harap ng grupong ito ng martial monarchs. Kahit na ang pinakamahina sa kanila ay nasa third level martial monarch stage.
Sa tatlong matandang lalaki, maliban sa matandang lalaki na ang mukha ay seryoso, ang isa sa dalawang natitirang matandang lalaki ay nagtanong, "Binata, sigurado ka bang narito ka para sumali sa pagpili ng mga disipulo at tagasunod ng Martial Emperor na gaganapin makalipas ang 6 na buwan sa ating Lazarus Peak?" Oo. Walang pakialam na tumango si Alvin. Firms. Isa ka lang first level void interpretation. Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para makasali sa seleksyon ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor ng Lazarus Peak? Ngumuso ang isa pang matanda. Bakit? May restriction ba sa cultivation base ang iyong selection ng Martial Emperor's disciples and followers of Lazarus Peak? Ang Void Interpretation Stage Martial Artist ay hindi pinapayagang sumali. Sagot ni Alvin habang nakatingin sa matanda. Napakunot ang noo ng matanda nang marinig ito. Tila walang ganoong mga patakaran o paghihigpit sa pagpili ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor ng Lazarus Peak. Ang matandang namumuno na nanatiling tahimik habang nakatingin kay Alvin ng walang malasakit bago siya nagsabi, "Totoo talaga na ang seleksyon ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor na hahawakan ng ating Lazarus Peak ay hindi nagsasaad na ang isang Void Interpretation Stage na martial artist ay hindi pinapayagan na sumali sa entablado. Gayunpaman, kapag ikaw ay sumama sa entablado, kalaban, bawal kang sumuko bago ka lumaban." Sa paghusga sa kanyang mga salita, halatang gusto niyang umatras si Alvin pagkatapos marinig ang tungkol sa mga paghihirap. Bawal umamin ng pagkatalo bago ang laban. Nangangahulugan ito na gusto niyang direktang labanan ni Alvin ang iba. Naniniwala siya na hanggat matino ang Void Interpretation Stage martial artist na ito, tiyak na atres siya pagkatapos marinig ito. Kung tutuusin, nakatadhana lang siyang mamatay kung hindi siya umatras. Pagkatapos magsalita ng matandang nangunguna, ang mga mata ng lahat ay naglalaman ng mga pahiwatig ng paghamak at paghamak, maliban sa dalawang magkapatid na Niger, nang tumingin sila kay Alvin. Sa tingin mo ba ay aalis siya pagkatapos malaman na ang posibilidad ay laban sa kanya? Well, syempre. Ngayong sinabi ng senior mula sa Lazarus Peak ang mga bagay na iyon, kung hindi pa rin siya bumunot, siya ang magiging pinakamalaking idiot sa mundo. Sa tingin ko rin. Ako ang magiging taga-bangko at taya na hindi aalis itong binata na nakasuot ng lila. 1 hanggang 10 ang rate ng pagtaya. Kung maglakas loob kang maging taga-bangko, dapat kang tumaya na ang binata na ito na nakasuot ng lila ay aalis at gawin itong pastahan na 10 sa isa. Manggahas ka ba? Ang mga tao ay ibinaon ang kanilang mga ulo ng magkasama sa talakayan. May mga nag-alok pa na maging banker. Naturally, karamihan sa mga tao ay hindi nang ahas na tumaya. Nadama nila na ito ay magpapalugi lamang sa kanila. Sigurado ka bang gusto mong maging banker? Gayunpaman, natuklasan nila na may gustong tumaya sa lalong madaling panahon. Ang mga taong gustong tumaya ay walang iba kundi ang dalawang magkapatid na Niger. Napatingin sila sa medyo may edad na lalaki na nag-alok na maging bankero kanina para sa kumpirmasyon. Ano? Gusto niyong dalawa tumaya? Tumawa ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Bagamat alam niyang kasama ng kambal na ito ang binata na naka-purple, hindi niya akalain na pipiliin ng binata na naka-purple na manatili dahil lang sa taya. Pagkatapos ng lahat, ang pananatili ay nangangahulugan ng kanyang kamatayan. Kung ang isang Void Interpretation Stage na martial artist ay nakipag-away sa isang martial monarch, siya ay sisubog hanggang sa wala kahit isang piraso sa kanya ang natira. Magiging alabok na lang siya sa isang kisap mata. Wala nang panahon para sumuko man lang siya. Sa mundong ito, walang mas mahalaga kaysa sa buhay ng isang tao. Dahil dito, naniniwala siya na ang binata na nakasuot ng lila ay tiyak na atres pagkatapos malaman na ang mga posibilidad ay laban sa kanya. Bueno, kung may sapat na origin stone sa iyong mga kamay. Ipupusto ko ang 10 Supreme Grade Origin Stones at 300,000 High Grade Origin Stones. Walang pag-aalinlangan na sigaw ni Renz habang nakatingin sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. 20 Supreme Grade Origin Stones at 200,000 High Grade Origin Stones, malamig na sabi ni Chad. Clamor. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa bibig ng 2 taong ito, agad na sumabog ang kaguluhan.
Ang tatlong matandang lalaki na posibleng mga disipulo ng Martial Emperor ng Lazarus Peak ay agad ding inilipat ang kanilang atensyon sa magkapatid na Niger. Hindi nila inaasahan na magiging ganoon din sila kabaliw. Noong una ay inakala nila na ang Niger Brothers ay kumikilos lamang at sinusubukan lamang nilang palakasin ang moral ng kanilang kasama. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na ang kapatid na Niger ay kukuha ng napakaraming Origin Stones bilang isang taya. Pareho sa kanilang taya ang halaga ng 30 Supreme Grade Origin Stones at 500,000 High Grade Origin Stones. Kung manalo sila, makakakuha sila ng 300 Supreme Grade Origin Stones at 5,000,000 High Grade Origin Stones bilang kapalit, sabi ng isang tao. Ang kanyang mga salita ay pumasok sa tainga ng karamihan. Maraming tao ang hindi sumang-ayon sa kanya. Iyon ay kung mananalo lang sila. Sa tingin ko ay naglakas loob silang tumaya dahil sa pananalig nila sa binata na nakasuot ng lila. Gayunpaman, wala akong ideya kung bakit ganoon na lamang ang tiwala nila sa kanya, ang sabi ng isang tao. Bueno, sa palagay ko, sinadya nilang kumuha ng napakaraming Origin Stones para mag-withdraw ang bangkero sa harap ng paghihirap na ito upang mapanatili ng kanilang kasamahan ang kanyang dignidad, sabi ng maraming tao. 1228 Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nag-alok na maging bangkero ay buong kasakiman na tumingin sa Niger Brothers at sumagot ng nag-aapoy na tingin, oo naman. Tatanggapin ko ang iyong taya. Sa kanyang opinyon, binibigyan lang siya ng dalawang lalaking ito ng Origin Stones. Maaari mong tanggapin ang aking taya ngunit una, dapat mong ipakita sa akin ang patunay na maaari mo talagang bayaran kami. 300 pinakamataas na grado na Origin Stones at 5,000,000 mataas na grado na Origin Stones, walang pakialam na sabi ni Renz. Hindi ako magpapatalo. Ganting sagot ng medyo may edad na lalaki. Kung gayon, ibig sabihin ba nito ay gusto mong tumaya sa amin ng walang laman? Sa tingin mo ba ay mayroon talagang isang bagay bilang isang libreng tanghalian sa mundo? Ngumuso si Renz. Mukhang wala kayong balak tumaya. Napangisi ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Siyempre, hindi niya nagawang kumuha ng 300 pinakamataas na grado na Origin Stone at 5,000,000 high grade na Origin Stone. Bukod pa riyan, sigurado siya na walang sino man ang makakapag-alis ng napakaraming Origin Stone sa isang pagkakataon, kahit ang tatlong matandang lalaki na tila mga disipulo ni Martial Emperor ng Alvin Peak. Mukhang wala silang intensyon na tumaya sa simula pa lang. Alam na nila na ang taong ito ay hindi maaaring kumuha ng napakaraming Origin Stones bilang kabayaran. At narito ako, iniisip na mayroon silang pananampalataya sa kanilang kasama, ngunit iba ang nangyari. Maraming tao ang nagbubulungan sa isa't isa. Wala ka bang balak tumaya? Ngumisi si Renz na may napakatingkad ng ngiti kung kaya't ang kanyang mga mata ay naging diwang kaagad. Paano ito? Maglalagay pa rin kami ng aming mga taya at kung matalo kami, maaari mong alisin ang lahat ng aming Origin Stones. Kapag natalo ka, bukod sa iwanan mo ang iyong spatial ring, ang iyong buhay ay atin din. Nang marating ni Renz ang dulo ng kanyang pangungusap, isang malademonyong ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Sa sandaling lumabas ang kanyang mga salita sa kanyang bibig, lahat ng iba kabilang ang tatlong matandang lalaki, ay nabigla. Tanging sina Alvin at Chad lamang ang nanatiling kalmado. Siyempre, kabilang sa mga natigilan ay kasama ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nag-alok na maging bangkero. Sa isang kislap sa kanyang mga mata, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagtanong sa malalim na boses, gusto mo bang ilagay ko ang aking buhay sa linya? Dare ka? Walang pakialam na tanong ni Renz. Sabay-sabay, pareho silang nakipagtalo sa isa't isa. Karamihan sa mga tao ay nakatutok din sa kanila ang mga tingin. Bakit hindi? Hindi nagtagal, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at pumayag sa hamon. Kasabay nito, tumingin siya sa tatlong matandang lalaki na tila mga disipulo ni Martial Emperor ng Lazarus Peak. Mga Ginoo, mangyaring maging saksi sa pastahan na ito sa pagitan nila at sa akin. Malamig na tumango ang nangungunang middle-aged na lalaki sa kanilang tatlo. Oo naman.
Tumingin ang matandang lalaki sa dalawang Niger brothers at binalaan sila, kung matatalo kayo at hindi ninyo makuha ang ganoong karaming origin stones para sa kanya, lampoin ko ang inyong dantian at itataboy kayong lahat sa Lazarus Peak. Pagkatapos, muli niyang nilingan ang medyo may edad na. Kung natalo ka, sa kanila ang buhay mo. Sa sandaling ito, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumingin sa matandang lalaki at nagtanong ng may paggalang, Sir, kung may magpipilit na sumali sa pagpili ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor na gaganapin pagkalipas ng 6 na buwan, ano ang mangyayari sa kanya kapag dumating ang oras na iyon at siya ay mag-aamok sa huling sandali? Kapag napagpasyahan mong sumali sa seleksyon ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor makalipas ang 6 na buwan, ang pag-urong ay hindi isang opsyon. Walang sino man ang pinapayagang magsisi sa kanyang desisyon. Kahit na gawin niya, kailangan niyang sumali man lang sa isang round ng selection. Kung hindi, siya ay ituring na pinagtatawanan ng Lazarus Peak. Ang sino mang gumawa ng katatawanan, Lazarus Peak ay magkakaroon lamang ng isang kahihinatnan. Nang marating na ng matanda ang dulo ng kanyang pangungusap, binigyang diin niya ang huling salita at kasabay nito, sinadya niyang sumulyap kay Alvin na tahimik na nakatayo sa gilid, sinusubukang babalaan siya. Ang lalaking ito ay isang first-level martial monarch stage na nang-ahas na sumama sa seleksyon ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor. Sa kanyang opinyon, hindi man lang iginalang ng lalaking ito ang kanilang Lazarus Peak. Bilang isang alagad ng Martial Emperor ng Lazarus Peak, pakiramdam niya ay nadungisan ang Lazarus Peak, na sa tingin niya ay isang lugar ng santo. Sa pag-iisip na iyon, ang apoy ng galit sa loob niya ay nagbabantang sumiklab anumang oras. Haha! Galing! Makikipagpustahan ako sa kanila. Nang marinig ang matanda, humagalpak ng tawa ang nasa katanghaliang gulang at kaagad na pumayag. Sa kanyang mga mata, mas kitang-kita ang kanyang katakawan na parang nakikita na niya ang 30 pinakamataas na grado na origin stones at 500,000 high-grade origin stones na pumapasok sa kanyang bulsa. Ano ang ikinatutuwa mo? Sa tingin mo ba ay nanalo ka na? Ngumisi si Renz bago tumingin sa matanda. Pupustahan din tayo sa kanya. Tumango ang matanda at kasabay nito, tumingin siya kay Alvin na nakatayo sa gilid. Inanunsyo niya, pinipilit mo bang sumali sa seleksyon ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor na gaganapin sa Lazarus Peak sa loob ng 6 na buwan? Kung pipilitin mong sumali, ipinagbabawal ang withdrawal. Kailangan mong sumali man lang sa isang round ng selection. Maaaring ito ay isang life or death test na idinisenyo para sa isang martial monarch. Para sa kanya, kung ayaw mamatay nitong naka-purple na binata sa harapan, siguradong hindi siya magpipilit na sumali sa selection. Isang first-level void interpretation ang martial artist na sumali sa selection ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor ay malamang na mamatay. Itinuon din ng iba sa karamihan ang kanilang atensyon kay Alvin. Nadama ng lahat, maliban sa dalawang Niger brothers, na tiyak na susuko siya sa pagsali sa seleksyon ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor. Nanalo ako. Nanalo na ako. Sa sandaling makita niya ang bahagyang pagkibot ng mga labi ni Alvin habang bubuksan na niya ang kanyang bibig, agad na nagningning ang mga mata ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Isang sobrang nakakasilaw na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Gayunpaman, sa sandaling magsalita si Alvin, ang kanyang ngiti ay natigil kaagad. Ibilang mo ako, tumingin si Alvin sa matandang pinuno ng 3 matatandang lalaki at walang pakialam na sumagot. Boom! Ang mga salita ni Alvin ay tumama sa karamihan ng mga tao na parang isang kulog, lalo na ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Maliban sa napawi ang kanyang ngiti sa kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay puno rin ng pangamba. Natatakot siya sa kamatayang haharapin niya sa lalong madaling panahon. Baliw ka! Baliw ka talaga! Malakas na sinumpa ng nasa katanghaliang gulang na lalaki si Alvin bago biglang tumakbo ng walang paabi habang sinusubukang umalis sa eksena. Ayaw niyang mawala ng buhay. Gayunpaman, makakaalis kaya siya ayon sa gusto niya. Sa ikalawang paggalaw ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, isang pagod na figure ang lumitaw sa kanyang harapan at hamarang sa kanyang dinadaanan. Isa ito sa 2 lalaki sa trio bukod sa matanda. Okay. Napakagaling.
Matapos magulat ang matandang pinuno, ang kanyang mukha ay naging seryoso bago niya tinitigan si Alvin ng malamig. Babantayan ko ang bawat aksyon mo sa susunod na 6 na buwan. Bago ka sumali sa kahit isang round ng seleksyon ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor, huwag mo munang isipin na umalis sa Lazarus Peak. Aasa ako sa iyo kung gayon, nagkibit balikat si Alvin at walang pakialam na sumagot. Ang kanyang casual ay kinuha ang karamihan ng tao, na isa-isang natauhan, sa pamamagitan ng pagkalito. Ang taong ito ay tila hindi natatakot sa kamatayan. Hindi lang siya nakatitig sa kamatayan sa mukha, pero parang puno rin siya ng kumpiyansa. Don't tell me na talagang confident siya na makakaligtas siya sa isang round ng selection at mabubuhay. Paanong posible? Kalimutan ng katotohanan na siya ay isang first-level void interpretation stage martial artist. Kahit na siya ay isang first-level void transformation stage o isang 9th-level void transformation stage na martial artist, malamang na mamamatay pa rin siya sa seleksyon ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor na ginanap sa Lazarus Peak. Kung gayon, ang taong ito ba ay sadyang naghahanap ng kamatayan? Well, ibinigay ang mga pangyayari ngayon, siya ay dapat. Kaagad, ang grupo ng mga taong naruroon ay kumbinsido na si Alvin ay sadyang naghahanap ng kamatayan. Pagkatapos ng lahat, para sa kanila, si Alvin ay isa lamang first-level void interpretation stage na martial artist. Sa tama, kahit na ang isang first-level void interpretation martial artist ay may mataas na antas ng pangunawa, maaari lamang niyang maunawaan ang void interpretation stage concepts. Ang gayong tao ay hindi naiiba sa isang langgam sa kanilang mga mata. Sana maging ganito ka pa rin kalmado sa loob ng 6 na buwan. Inaasahan ko ito, komento ng matanda sa malalim na boses. Pagkatapos sabihin iyon, wala na ang kanyang atensyon kay Alvin. Sa isang iglap, lumitaw siya sa harap ng nasa katanghaliang gulang na nakipagpustahan sa Niger Brothers. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo at walang emosyon. Sinulyapan ng nasa katanghaliang gulang ang nangungunang matandang nakatayo malapit sa kanya at may takot na sinabi, "Sir, nagbibiro lang ako. I withdraw ko ang taya ko. Ayoko nang tumaya." Sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay napuno ng pangamba na nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso at kanyang kaluluwa. Ang katotohanan na ang ibang tao ay walang takot sa kamatayan ay hindi nangangahulugan na siya ay may parehong mga damdamin. Kung alam lang niya noon na napakalakas ng loob nitong binata na nakasuot ng lila, hindi niya tatanggapin ang taya sa dalawang Niger Brothers. Boom! Sa harap ng pagmamakaawa ng lalaki, hindi nagpatinag ang nangungunang matanda. Sa pagtaas ng kanyang kamay, mabilis niya itong pinasabog hanggang sa mamatay. Tungkol naman sa spatial ring at profundity fragments na naiwan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, ginabayan niya ito patungo sa Niger Brothers gamit ang isang invisible force sa isang pitik lang ng kanyang kamay. Ang eksena ay nagpabuntong hininga sa madla. Ang pagtatapos na ito ay malayo sa kanilang imahinasyon. Salamat, sir. Matapos maimbak ni Renz ang spatial ring at ang profundity fragments, ngumiti siya at nagpasalamat sa matandang lalaki na walang pakialam na tumango. Sa susunod na pagkakataon, lumingon siya sa paligid at dumapo ang kanyang tingin sa iilang martial artist na nasa 7th level martial monarch stage at pataas, kasama si Chad. Ang iilan sa inyo, sundan ninyo siya kung saan kayo tutuluyan sa susunod na 6 na buwan. Nang marating na niya ang dulo ng kanyang pangungusap, walang salita siyang tumingin sa isa sa matandang katabi niya. Sabay-sabay na dinala ng matanda si Chad at ang iilan sa kanila. Kayong lahat, sumunod sa kanya. Pagkatapos, tumingin ang nangungunang matanda kay Renz at ilan pang iba bago bumaling sa isa pang matanda. Ang grupo ng mga tao, kabilang si Renz, ay nasa pagitan ng ika-4 at ika-7 antas ng Martial Monarch stage. Alvin, aalis muna ako. Bago umalis si Renz kasama ang grupo ng mga tao at ang matanda, ngumiti siya at kinilala si Alvin na parang hindi siya nag-aalala sa sitwasyong kinakaharap ng huli. Nang makita ito, napuno kaagad ng kalituhan ang kaibuturan ng mga mata ng matanda. Hindi ba nag-aalala ang lalaking ito sa kanyang kasama? Dahil ba sa lubos niyang pananalig sa kanyang kasama? O sadyang wala siyang pakialam sa buhay o kamatayan ng kanyang kasama?
Sabay-sabay na lumipat ang tingin ng matanda kay Alvin nang hindi namamalayan at kumirot ang kanyang puso. Pakiramdam niya ay ito na ang huli. Kung ang isang first-level void interpretation stage na martial artist ay makakapagdulot ng isang bagyo o kung ano pa man sa Lazarus Peak, iyon ay magiging lubhang kakaiba, naisip niya sa kanyang sarili. Hindi nagtagal, tumingin ang matanda sa ilang tao, kabilang si Alvin bago niya ipahayag, lahat kayo, sumunod sa akin. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.